Ang orasan sa entrada ay nagmamarka ng 11:40 nang buksan ni Andres Reyes ang pinto ng kanilang bahay. Alam niyang gabi na. Alam niyang tapos na ang hapunan ng linggo, ilang oras na ang nakalipas. Alam niyang galit na ang kanyang ama. Ang hindi niya alam ay naroon pa rin ang buong pamilya. Narinig niya sila bago niya nakita. Ang malalim na boses na iyon, kontrolado, na may bigat na tanging taglay lamang ng mga taong sanay na sinusunod ng mundo. Anong oras na ba ito para umuwi ka? Huminto si Andres sa bukana. Inabot ng 1 segundo ang kanyang mga mata upang masanay sa liwanag sa loob at sa segundong iyon ay nakita niya ang lahat. Si Roberto na nakatayo sa tabi ng pangunahang hagdanan, may suot na asul na formal shirt, perpektong ayos kahit sa oras na iyon. Si Sofia, 3 hakbang sa likod, magkadikit ang mga kamay sa harap, ang kilos na ginagawa niya kapag gusto niyang magsalita ngunit alam niyang hindi siya maaaring magsalita. Si Victoria sa unang baitang ng hagdanan, nakakross ang mga braso, ekspresyon na kilalang kilala ni Andres. Si Marco sa tabi ng kanyang asawa, walang kibo, nakatingin sa ibang direksyon na may pagkailang ng isang nakasaksi ng isang bagay na hindi niya mapipigilan, isang buong pamilya na nagtipon upang makita siyang dumating. Ibinaba ni Andres ang kanyang tingin sa sahig. Nakaboto ang kanyang jacket hanggang sa itaas kahit na mainit sa loob. Sa ilalim ay nakasuot siya ng pangtrabahong t-shirt na mayroon pa ring mancha ng langis sa kanang bahagi na hindi niya napansin hanggang sa huli na upang magpalit. Magaspang ang mga kamay mula sa pagbubuhat ng mga kahon ng maraming oras, mga mata na nagdadala ng dolfa oras ng night shift sa bodega. Lahat ng iyon ay naroroon, perpektong nakikita para sa sinumang gustong makakita, walang nakakita, paumanhin, mahina niyang sinabi, walang paliwanag, hindi ito sapat, hindi kailanman ito sapat. Lumakad si Roberto patungo sa kanya, hindi mabilis, hindi sa pagmamadali ng sumasabog na galit, kundi sa sinasadyang bagal ng isang taong alam niyang may sapat na oras upang sirain ka. Bawat hakbang ay sinukat, bawat galaw ay may malay. Ganoon si Roberto Reyes sa mga pulong ng kumpanya, sa matitinding negosasyon, sa lahat ng mahalaga. At sa sandaling iyon, ang mahalaga ay ang kanyang bunsong anak na nakatayo sa pinto. Paumanhin, ulit niya. Ang salita ay parang iniluwa. Iyon lang ba ang sasabihin mo? Oo. Saan ka nagtatrabaho? Ang sumunod na katahimikan ay tumagal ng eksaktong 3 segundo. Si Victoria ang pumutol dito. Nagtatrabaho? Ang kanyang tono ay may espesipikong pagdududa na natutunan ni Andres na kilalanin sa loob ng nakaraang taon. Hindi tunay na pagdududa, kundi peking pagdududa na idinisenyo para sa madla, upang malaman ni Roberto na siya rin ay nasa tamang panig ng usapang ito. Saan eksakto? Dahil sa loob ng 12 buwan ay paulit-ulit naming tinatanong iyan sa iyo at wala ka kailanman konkretong sagot. Hindi sumagot si Andres. Pinanatili niya ang kanyang mga mata sa sahig. Natutunan niya na ang pagtatanggol sa sarili ay pinahahaba lamang ito. Huminto si Roberto 1 metro ang layo. Bahagya siyang yumuko. Itinuro niya ang kanyang daliri. Ang daliri na nakita ni Andres na nakaturo sa kanya sa buong kanyang pagkabata sa mga pulong ng kumpanya, sa mga diskusyon sa hapag, sa bawat usapan na hindi nangyari ayon sa inaasahan ni Roberto. Ikaw ang kahihiyan ng pamilyang ito. Pinuno ng mga salita ang buong sala. Umakyat ang mga ito sa madilim na kahoy na hagdanan na personal na pinili ni Roberto nang itayo ang bahay. Hinipo nila ang bawat sulok ng 200,000 kwadrab na iyon na kumakatawan sa lahat ng kahulugan ng apelidong Reyes. Isang taon. Isang taon na walang universidad, walang deklaradong trabaho, walang maipapakita kaninuman. Ibinaba ni Roberto ang kanyang daliri, ngunit hindi ang kanyang tono. Ang iyong kuya Baste, sa edad mo, ay mayroon ng rehistradong unang kumpanya. Alam mo ba kung ano ang tanong sa akin ng aking mga kasosyo kapag binabanggit ko ang aking mga anak? Nagtatanong sila tungkol kay Sebastian, tungkol sa kanyang mga proyekto, tungkol sa kanyang mga tagumpay. At alam mo ba kung ano ang sinasabi nila kapag tinatanong ko tungkol sa iyo? Kinakalkulang paghinto. Wala. Katahimikan. Dahil wala ka. Ikaw ay invisible, wala ka. Humakbang si Sofia. Roberto, pakiusap. Hindi Sofia. Itinaas ng ama ang kanyang kamay nang hindi lumilingon. Hindi ito marahas na kilos, kundi kilos ng pagsasara, ng isang taong nakagawa na ng desisyon at hindi tumatanggap ng mga pagkaantala. Sapat na ang pagtatanggol sa hindi maipagtanggol. Sapat na ang mga dahilan. Ang batang ito ay 22 taong gulang at wala siyang maipapakita. Pinili niya ito. Pinili niyang iwanan ang kanyang kinabukasan.
Pinili niyang ipahiya tayo. Narinig ni Andres ang bawat salita. Hinayaan niya itong bumagsak sa kanya tulad ng pagbagsak ng ulan, hindi maiiwasan, ngunit hindi permanente. Nabuo niya ang kakayahang iyon sa loob ng nakaraang 20 buwan, hindi dahil sa kawalan ng damdamin, kundi dahil sa pangangailangan, dahil kung hahayaan niyang ganap na tumagos sa kanya ang bawat salita ni Roberto, wala siyang enerhiya para sa susunod na mangyayari. At laging mayroong susunod na mangyayari. Bumaba si Victoria ng 2 baitang ng hagdanan. Mukha siyang mas matangkad mula roon. Laging alam niya kung paano gamitin ang arkitektura pabor sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, ay tinatakpan namin ang iyong mga pagliban ng mga dahilan, aniya. Sinasabi sa mga tao na hinahanap mo ang iyong landas, na dumadaan ka sa isang mahirap na panahon, ngunit hindi na namin maaaring patuloy na gumawa ng mga naratibo upang protektahan ka, Andres. May mga taong kasing edad mo na gumagawa ng totoong bagay at ikaw ay dumarating ng huli na may ganyang damit nang walang ibinibigay na paliwanag kaninuman. Victoria, ang boses ni Andres ay napakahina na halos hindi ito narinig sa paghuni ng aircon. Ano? Hindi mo kailangang gumawa ng mga naratibo para sa akin. Hindi ko iyan kailanman hiniling. Nagbukas ng bibig si Victoria, isinara ito, mas mahigpit na ipinagkrus ang mga braso, na parang ang kilos ay maaaring magprotekta sa kanya mula sa kung ano. Si Marco, mula sa kanyang posisyon sa tabi ng pasilyo, ay tumingin sa sahig. Mabuting tao si Marco. Laging alam ni Andres iyan, ngunit isa rin siyang lalaking natutunan na ang paglusot sa pamilya Reyes ay nangangailangan ng hindi pagkontra kay Roberto sa kanyang sariling teritoryo. Nauunawaan ito ni Andres, hindi niya sinisisi. Muling sinubukan ni Sofia. Roberto, pakinggan mo siya. Baka sakaling pakinggan mo siya. Lumingon si Roberto sa kanya ng 1 segundo lamang. Pakinggan kung ano, Sofia? Katahimikan, dahil iyon lang ang ibinibigay niya. 1 taon ng katahimikan at pagliban at damit na amoy trabaho na walang nakakaalam. Muli siyang lumingon kay Andres. Alam mo ba kung ano ang pinakamasama? Hindi ang pag-iwan mo sa universidad, hindi ang kawalan mo ng plano. Ang pinakamasama ay wala ka man lang disente na ipaliwanag sa amin, na sabihin sa amin ang anuman, na ituring kami bilang pamilya na nararapat malaman kung ano ang nangyayari sa isa sa kanila. Bumaba ng 1 tono ang kanyang boses, at kapag bumaba ang boses ni Roberto, ay mas delikado ito kaysa kapag ito ay tumataas. Iyan ang nagsasabi sa akin na hindi mo kami nirerespeto, na ang bahay na ito, ang lahat ng itinayo ko para sa iyo ay bubong lamang habang nakahanap ka ng mas mabuti. At ang mas masakit, Andres, ay hindi ko na alam kung kailan ka naging ganito. Ang huling pangungusap na iyon ay iba sa mga nauna. Ang mga nauna ay galit na direkta, kalkulado, nakatuon sa paggawa ng reaksyon. Ang huling pangungusap na iyon ay mayroong ibang bagay, isang bagay na halos tunog ng tunay na sakit. Napansin ito ni Andres, laging napapansin niya ang mga ganoong bagay, at kaya mas mahirap ito, hindi dahil malupit ang kanyang ama, kundi dahil sa ilalim ng kalupitan ay mayroong isang taong tunay na hindi nakakaintindi at pinoproseso ang hindi pagkakaintindi bilang personal na pag-atake. Nagpatuloy si Roberto dahil laging nagpapatuloy si Roberto. Anong uri ka ng lalaki? Sabihin mo sa akin, ipaliwanag mo sa akin kung anong pananaw ang mayroon ka sa iyong sarili dahil mula rito ay hindi ko ito nakikita. Umiiyak ang iyong nanay tuwing gabi na nagtataka kung nasaan ang kanyang anak. Kailangan kong pakinggan ang aking mga kasamahan na nagtatanong tungkol sa iyo at wala akong marangal na sagot na maibibigay. At ang pinakanakakahiya, huminto siya, maingat na pinipili ang susunod na pangungusap. Ang pinakanakakahiya ay hindi ko na nga alam kung may aasahan pa ako mula sa iyo. Itinuro niya si Andres mula ulo hanggang paa. Ang jacket, ang t-shirt sa ilalim ang mga kamay. Umuuwi ka sa bahay na ito na parang bisita lamang, na parang ang apelyidong ito ay walang kahulugan, na parang 30 taon ng trabaho ay hindi nagtayo ng lugar kung saan ka nakatira, ang edukasyon na iyong iniwan, ang buhay na iyong pinili na sirain. Nagangat ng tingin si Andres noon, sandali lamang, sapat upang tingnan ng direkta ang kanyang ama sa mata. Nakita niya ang laging nakikita niya kapag pinahintulutan niyang tumingin. Hindi lang galit kundi takot din. Ang espesipikong takot ng isang ama na hindi nauunawaan ang kanyang anak at nagpasya na ang hindi nauunawaan ay dapat tawagin na kabiguan. Ang takot ng isang lalaki na nagtayo ng buong pagkakakilanlan sa nakikitang tagumpay at may anak na ang halaga ay hindi masusukat sa mga metriko na kilala niya. Hindi alam ni Roberto na nakikita iyon ni Andres. Hindi kailanman sasabihin ni Andres iyon sa kanya. Ibinaba niya ang tingin.
Sige, tatay. Sige. Naglabas si Roberto ng parang isang tawanan na walang kagalakan. Iyon lang? Sige. Aalis na ako. Ang sumunod na katahimikan ay iba sa mga nauna, mas siksik. Naglabas si Sofia ng maliit na tunog, halos hindi naririnig, na siyang pinakamalapit sa pakiusap na pinapayagan niya kapag naroroon si Roberto. Lumingon si Andres sa pinto. Binuksan ang kanyang backpack upang tingnan kung naroroon ang lahat. Laging handa ang kanyang backpack. Natutunan niyang mamuhay ng handa para sa sandaling iyon sa loob ng ilang buwan, mula nang unang sabihin ni Roberto na kung wala siyang mga sagot, wala siyang lugar sa bahay na iyon. Mula nang maunawaan ni Andres na darating ang sandaling iyon sa huli o sa bandang huli at nagpa siya na kapag dumating ito ay hindi siya mabibigla. Andres. Ang boses ni Sofia ay parang pinagpunit na hibla na malapit ng maputol. Pakiusap, sabihin mo lang sa amin kung nasaan ka. Isang paliwanag lang. Huminto siya na may kamay sa pinto. Hindi siya lumingon. Inisip niyang sabihin sa kanila. Inisip niyang buksan ang jacket at ipakita ang t-shirt na may logo ng bodega. Kunin ang mga slip ng sweldo mula sa bulsa. Ikuwento sa kanila ang shift mula alas 4 hanggang alas 8 sa serbisyo ng paglilinis, ng delivery gamit ang bisikleta sa ilalim ng ulan, ng 12 oras na pagbubuhat ng mga kahon, habang kinakalkula niya sa isip kung gaano pa ang kulang para sa susunod na transfer. Inisip niyang sabihin ang lahat at pagkatapos ay inisip niya ang kanyang ama sa kung ano ang gagawin ng pagbubunyag na iyon kay Roberto Reyes, hindi ang ginhawa, hindi ang pasasalamat, baka mangyari iyon sa huli. Una ay ang kahihiyan ng malaman na ang bigong anak ay nakakita ng hindi dapat makita ng iba, na nakaranas ng krisis, na nakasaksi ng kahinaan na pinoprotektahan ni Roberto ng buong pagmamataas. Hindi pa iyon ang oras para doon, hindi pa. Balang araw malalaman ninyo, aniya. Kalmado ang boses, walang kapaitan o dramatismo, katiyakan lamang. At kapag nalaman ninyo, sana ay maintindihan ninyo kung bakit hindi ko ito nasabi noon. Lumabas siya. Ang pinto ay sumara sa likod niya na may mahinang click. Hindi malakas na pagsara, hindi dramatikong kilos ng isang taong gustong tandaan ang kanyang pag-alis, kundi malinis at huling pagsara. Sa labas, malamig ang gabi at tahimik ang barangay. Sa oras na iyon, naglakad si Andres ng walang tiyak na patutunguhan sa loob ng 10 minuto, hinahayaan ang kanyang mga binti na dalhin siya palayo sa bahay dahil sa inersya. Bago siya umupo sa isang bangko sa parke na kilalang kilala niya, ang parehong lugar kung saan siya nagpapahinga sa pagitan ng mga shift kapag masyadong malayo ang apartment at humihingi ng pahinga ang katawan kahit 20 minuto lamang. Umupo siya. Kinuha ang telepono. May mensahe siya mula sa supervisor sa bodega. Shift bukas Lunes ng alas 6 ng umaga. Sumagot siya ng kumpirmahin. Mayroon siyang notification mula sa delivery app. Available ang bonus kung kukuha siya ng extra shift sa Martes. Minarkahan niya ito bilang pending. Pagkatapos ay nakatitig lang siya sa screen nang walang nakikitang partikular. Luma na ang background photo. Si Andres ay mga 12 taong gulang. Si Roberto na may kamay sa kanyang balikat, nakangiti ng malawak ng ngiti na inilaan niya para sa mga sandali kung saan mas malaki ang pagmamataas kaysa sa pagiging bantay. Isang larawan mula bago lumaki ang kumpanya at naging pagkakakilanlan. Mula bago naging obligasyon ang tagumpay at naging kahihiyan ang kabiguan. Mula bago pa si Andres, isang Martes ng gabi 14 na buwan na ang nakalipas, pumasok sa opisina ng kanyang ama upang humanap ng charger ng telepono at nakahanap ng mga dokumento na hindi niya dapat nakita. Hindi niya hinahanap. Wala siyang intensyon na basahin ang mga ito. Ngunit ang numero sa unang pahina ay napakalaki, napakalinaw. Sa kung ano ang kahulugan nito na si Andres ay naparalisa sa loob ng 30 segundo. Bago pa niya mailayo ang tingin. Mga nakatagong utang, mga pananagutan na tahimik na pinamamahalaan ni Roberto sa loob ng 2 taon. Mga obligasyon sa mga nagpapautang na hindi kayang bayaran ng kumpanya. Ang Reyes Holdings, technically insolvent sa papel, ang kumpanya na siyang pagmamataas ng apelido, ang pangarap ng 30 taon na naging negosyo, 2 hakbang na lamang mula sa pagbagsak nang walang sinuman sa pamilya ang nakakaalam. At si Roberto ay natutulog sa sofa 3 metro mula sa mga papel na iyon, natutulog na may espesipikong postura ng isang taong matagal nang nagdadala ng labis na pasanin, ng mag-isa at makakapagpahinga lamang kapag sumuko ang katawan, kahit na ayaw ng isip. Iniwan ni Andres ang mga dokumento eksakto sa kanilang pwesto. Natagpuan niya ang charger. Lumabas siya, maingat na isinara ang pinto.
Nang gabing iyon ay hindi siya nakatulog at nang 2:00 ng madaling araw, nakaupo sa gilid ng kanyang kama ng estudyante sa universidad, ay gumawa siya ng desisyon na hindi niya sasabihin kaninuman. Isinilid niya ang telepono, ipinikit ang mga mata sandali at hinayaan ang mga salita ni Roberto na ganap na abutin siya, hindi upang sirain ang kanyang sarili sa mga ito, kundi dahil natutunan niya na ang sakit ay hindi nawawala sa pagwawalang bahala. Pinoproseso ito sa pagharap at pagkatapos ay maingat na itinatago sa lugar kung saan hindi ito makagambala sa kung ano ang kailangang gawin. Ikaw ang kahihiyan ng pamilyang ito. Tiningnan niya ito, pinroseso ito, itinago ito, iminulat ang kanyang mga mata, bumangon, lumakad patungo sa hintuan ng bus. Hindi siya nakarating sa inuupahang kuwarto, ika-4 na palapag na walang elevator. Pinto na humuhuni sa 3 pagtatangka, nang matagpuan niya ang mensahe na nagpabago sa lahat. Hindi kilalang numero na ipinadala. 3 oras na ang nakalipas habang ang hapunan ng pamilya ay nasa pinakamataas na tensyon nang wala si Andres. Andres Reyes, kinontak ka namin mula sa kawanihan ng pagsisiyasat. Ang iyong ama, si Roberto Reyes, ay iniimbestigahan sa akusasyon ng money laundering. Nakita ang mga transfer na hindi deklarado ang pinagmulan na nagkakahalaga ng 1,000 pesos na idineposito sa account ng Reyes Holdings sa loob ng nakaraang taon. May 72 oras si Ginoong Reyes upang magsumite ng dokumentasyon na nagpapatunay sa lehitimong pinagmulan ng nasabing pondo. Kung hindi, magsasagawa kami ng formal na kaso. Pakiusap, tumugon sa numerong ito o direktang makipag-ugnayan sa legal na tagapayo ng kumpanya. Binasa ni Andres ang mensahe. Nang isang beses, binasa niya itong muli. Umupo siya ng dahan-dahan sa sofa ng segunda mano, may sira na spring sa kaliwang bahagi, may punit na tela sa mga armrest at tiningnan ang kisame ng apartment sa loob ng panahon na hindi niya nasukat. P80,000 pesos na inilipat sa loob ng 2 buwan, walang pangalan, walang paliwanag, dahil iyon lamang ang paraan upang dumating ang mga ito nang hindi tinatanggihan ni Roberto, nang walang tanong, nang walang pagmamataas na pumapagitna sa kumpanya at sa perang kinakailangan nito upang hindi lumubog. Ang perang iyon ay mayroong perpektong lehitimong pinagmulan. Mga shift sa bodega, mga ruta ng delivery, mga madaling araw ng paglilinis, bawat piso na may pangalan ni Andres na nakaukit sa mga oras ng tulog na isinakripisyo, ngunit hindi alam ng kawanihan ng pagsisiyasat. Hindi alam ni Roberto, walang nakakaalam. At kung walang magpapaliwanag, sa loob ng 72 oras, ang taong tumawag sa kanya ng kahihiyan ay haharap sa mga kasong kriminal dahil sa perang kinita ng kanyang anak upang iligtas siya. Sinandal ni Andres ang kanyang mga siko sa tuhod. Tiningnan niya ang sahig, ang parehong may gasgas na linoleum na tiningnan niya bawat gabi pagdating mula sa shift. Kinakalkula kung gaano pa ang kulang, kung gaano na ang naipon, kung gaano pa ang kailangan. 72 oras. Ang pera na inilipat niya sa kumpanya ng kanyang ama, bawat piso na kinita sa bodega ng 3 ng madaling araw, sa delivery sa ilalim ng ulan, sa mga shift ng paglilinis na natatapos kapag nagsisimula pa lamang ang araw, pera na ipinadala buwan-buwan. Walang pangalan, walang pirma, walang anumang bakas na magkokonekta sa mga transfer na iyon sa anak na kanyang ama. Tinatawag na bigo dahil iyon lamang ang paraan. Kung alam ni Roberto Reyes na ang kanyang anak ang nagpapadala nito, tatanggihan niya ito. Hindi papayagan ng pagmamataas ang anuman at mamamatay pa rin ang kumpanya na may dagdag na kahihiyan lamang. Kaya ginawa ito ni Andres na invisible, anonymous, hindi masusubaybayan o iyon ang akala niya. Inisip niya ang boses ng kanyang ama mula sa hagdanan. Wala ka, inisip niya ang daliri na nakaturo. Inisip niya si Victoria na naakros ang mga braso at si Sofia na umiiyak na nakatayo ng walang magawa. Inisip din niya ang taong natutulog sa sofa na may mga dokumento sa paligid sa loob ng 30 taon na kinakatawan ng bawat papel ng kumpanyang iyon. Sa tunay na dahilan kung bakit ginawa ni Andres ang lahat mula sa simula. Hindi ito komplikado, ito ang pinakasimpleng dahilan na umiiral. Kinuha niya ang telepono, hinanap ang numero ng abogado ng kumpanya na nakatago na niya sa loob ng ilang buwan, sakaling dumating ang ganitong sandali. Dumating ang sandali, tinawagan niya ang abogado, sumagot sa 3 ring. Ang boses ay sa isang matandang lalaki, pagod sa oras na ito, ngunit walang bakas ng pagkayamot sa tawag ng hating gabi. Si Attorney Fernando Nanding Garcia ay abogado ng Reyes Holdings Inc. sa loob ng 12 taon. Nakilala siya ni Andres noong bata pa siya sa mga hapunan ng kumpanya
Isang lalaking diskreto, metikuloso, na alam kung kailan magtatanong at kailan maghihintay. Attorney Garcia, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kawanihan ng pagsisiyasat tungkol sa mga transfer sa account ng kumpanya, maikling katahimikan. Pagkatapos, kailan mo natanggap yan? 1 oras na ang nakakaraan. Alam ba ng iyong ama na kinontak ka? Hindi ko akala. Dumating ang mensahe sa numero ko, isa pang mas mahabang katahimikan. Narinig ni Andres ang paggalaw ng abogado, marahil ay bumabangon mula sa silya o kama, nagbubukas ng ilaw. Andres, kailangan kong malaman ang isang bagay mula sa iyo at kailangan mong maging ganap na tapat. Oo. May alam ka ba tungkol sa mga transfer na iyon? Paghinto ng 3 segundo. Ako ang pinagmulan. Ang sumunod na katahimikan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa mga nauna. Naghintay si Andres, hindi siya nagmamadali. Naghintay siya ng 2 buwan para sa usapang ito. Kaya niyang maghintay ng 30 segundo pa. Kailangan nating mag-usap ng personal, sabi ni Attorney Garcia sa huli, bukas ng umaga. Kaya mo bang pumunta sa opisina ko ng alas 8? May shift ako ng alas 6. Kaya akong lumabas ng 7:30? Oo, sige. At Andres, huminto ang abogado. Huwag mo munang sabihin sa iyong ama. Hayaan mong suriin ko muna ang mayroon tayo. Ibinaba niya ang telepono. Iniwan ni Andres ang telepono sa mesa. Tiningnan niya ang kisame sandali nang hindi sinusukat ang oras. Pagkatapos ay bumangon siya, tinanggal ang jacket at nakita ang t-shirt ng bodega na may punit na logo at mantsa na hindi na matatanggal. Maingat niya itong tinupi, inilagay sa bag ng trabaho kasama ng iba pa. Humiga siya nang hindi naliligo dahil ang mainit na tubig ay tumatagal ng 15 minuto at wala siyang 15 minuto. Shift sa loob ng 6 na oras, hindi siya agad nakatulog. Bihira siyang makatulog agad. Sa oras na iyon, sa pagitan ng pagpikit ng mga mata at pagkawala ng malay, ang kanyang isip ay laging bumabalik sa parehong lugar, sa opisina ni Roberto, sa mga dokumento, sa gabing nagsimula ang lahat. 14 na buwan na ang nakalipas. Martes noon. Dumating si Andres mula sa klase bandang alas 11 ng gabi. Nagkaroon siya ng midterm sa Business Administration sa hapon at pagkatapos ay meeting ng group project na nagtagal. Third year college. Average na 92%. Walang sinuman sa kanyang mga propesor ang nakakaalam, ngunit siya ang may pinakamataas na average sa kanyang batch noong semestreng iyon. Walang sinuman sa kanyang pamilya ang nakakaalam din, hindi dahil itinago niya, kundi dahil sa bahay ng mga Reyes. Ang mga tagumpay ni Andres ay hindi kailanman nakakakuha ng espasyo sa usapan. Ang espasyong iyon ay inuukupa ni Sebastian. Laging si Sebastian, sa kanyang kumpanya, kanyang mga kontrata, kanyang mga expansion. Natutunan ni Andres na ang kanyang mga grado ay teritoryo kung saan walang nagtatanong at tumigil na siyang magbigay ng impormasyon. Nang gabing iyon ay tahimik siyang umakyat sa hagdanan upang hindi magising ang sinuman. Nakasindi ang ilaw ng opisina ni Roberto, ngunit ang nakabukas na pinto ay walang ipinapakitang galaw. Normal. Minsan ay iniiwan ng kanyang ama na nakasindi ang ilaw. Kailangan ni Andres ng charger. Ang kanya ay sira mula pa noong nakaraang linggo at ginagamit niya ang sa kanyang kasama sa kwarto sa universidad. Alam niyang sa opisina ni Roberto ay mayroong compatible. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Natutulog ang kanyang ama sa sofa ng kulay kape na balat na sumasakop sa kanang sulok ng opisina. Nakayuko ang ulo, maluwag ang kurbata, nakasuot pa rin ng sapatos. Ang postura ng isang taong hindi planong matulog doon, ngunit ang katawan ay nanaig sa intensyon. Sa ibabaw ng desk, sa ibabaw ng maliit na mesa sa gitna, sa sahig sa paligid ng sofa, mga papel. Maraming nakaprint na papel na may mga sulat kamay na anotasyon. Ang ilan ay may pulang bilog o markang dilaw na highlighter. Natagpuan ni Andres ang charger sa unang drawer ng desk. Kinuha niya ito at doon bumagsak ang kanyang tingin sa isang pahina na nasa ibabaw ng iba pa, mag-isa, na parang sadyang pinaghiwalay mula sa iba. Estado ng account. Pangalan, Reyes Holdings, Incorporated. PETSA. Setyembre ng kasalukuyang taon, ang numero sa dulo ng pahina ay may negatibong simbolo. Dapat ay umalis na si Andres. Alam niya iyan. Hindi niya mga papel iyon. Hindi para sa kanya ang impormasyong iyon. Ngunit ang numero ay may napakaraming zero. Nanatili siyang nakatayo ng 3 minuto habang nagbabasa. Hindi lahat. Sapat lamang upang maunawaan ang pangkalahatang istruktura, mga utang sa bangko na overdue, mga bayarin sa mga nagpapautang, mga pangako sa pagbabayad na ipinagpaliban ng kumpanya, nire-refinance,
Inililipat mula sa isang kolom patungo sa isa pa upang hindi maging mukhang desperado ang sitwasyon tulad ng tunay na sitwasyon. Tinatayang kabuuang pananagutan, 2,300,000. Available na liquid assets, mas mababa sa P100,000. Si Roberto ay natutulog na may ganoong bigat, mag-isa. Iniwan ni Andres ang pahina eksakto sa kanyang pwesto. Kinuha ang charger, lumabas na maingat na isinara ang pinto, tulad ng pagpasok niya. Nakarating sa kanyang kuwarto, umupo sa gilid ng kama at nagising hanggang alas 12:10 ng madaling araw. Ginagawa ang laging ginagawa niya kapag may problema sa harap niya. Mga numero, magkano ang halaga ng kanyang kotse, magkano ang maaaring makuha niya mula sa ipon ng 30 taon ng maliliit na trabaho sa universidad, magkano ang maaaring i-generate niya kung kukuha siya ng karagdagang trabaho, gaano katagal bago makalikom ng makabuluhang halaga. Kung ang makabuluhang halaga na iyon ay maaaring magkaroon ng tunay na pagkakaiba o kung ito ay walang saysay na kilos sa harap ng bilang na nakita niya sa papel. Ngunit mayroong iba pang dapat kalkulahin, isang bagay na walang numero. Hindi kailanman tatanggap si Roberto ng direktang tulong, iyan ay ganap na katiyakan. Kung darating si Andres na may pera at paliwanag, tatanggihan ito ng kanyang ama. Ang pagmamataas ni Roberto Reyes ay isang estruktura na napakapundamental sa kanya tulad ng mga buto. Hindi ito depekto sa karakter, ito ay arkitektura ng personalidad na nabuo sa loob ng mga dekada. Kaya kung ang pera ay darating na may pangalan ni Andres, hindi ito darating. Ngunit kung darating ito ng walang pangalan, alas 2:30 ng madaling araw, nakagawa si Andres ng desisyon. Sa parehong linggo ay nagpunta siya sa opisina ng rehistrador. Pinirmahan niya ang voluntaryong pag-alis mula sa kasalukuyang semestre. Tiningnan siya ng opisyales na may ekspresyon na pinagsamang pagkalito at awa. Sigurado ka ba? May average ka na 92%, isa sa pinakamataas sa iyong batch ngayong semestre. Kung magre-retire ka ngayon, mawawala ang iyong mga nakuhang kredito, ngunit maaari kang bumalik. Sigurado ako. Mayroon bang anumang sitwasyon na matutulungan namin? Mayroong mga suporta para sa hindi na kailangan. Salamat. Lumabas siya ng opisina na may hawak na pirmahang withdrawal slip. Wala siyang naramdamang ginhawa o drama, kundi kalinawan lamang. Ang espesipikong kalinawan ng isang taong nakagawa na ng desisyon at alam na tama ito kahit masakit. Nang hapong iyon ay ibinenta niya ang kanyang kotse sa halagang 50,000. Inpost niya ito sa isang app ng alas 10 ng umaga at nakatanggap ng mamimili ng alas 4 ng hapon. Sa mga sumunod na araw ay naghanap siya ng mga trabaho. Hindi isa, kundi 3. Bodega ng distribusyon, night shift, alas 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga, 6 na araw sa isang linggo. Pagkakarga at pagdiskarga paleta sa paleta, ang trabaho na pinakamalaki ang bayad kada oras na hindi nangangailangan ng sertipikadong karanasan o available sa araw. Unang araw, nagdugo ang kanyang mga kamay. Sa ika-10 araw ay nagkaroon na siya ng kalyo, serbisyo ng delivery gamit ang bisikleta. Partido ang mga shift, alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. Sa mga araw na hindi sumasabay sa iba pang obligasyon, iba-iba ang tips, may magandang araw at may masamang araw. Ruta ng 40 minuto sa ulan na nagpapabasa hanggang sa sapatos dahil ang kapote ay nagkakahalaga ng 2,500 beses na mas pinili niyang hindi gastusin. Paglilinis ng mga opisina ng korporasyon, ang pinakadiskreto sa 3. Pasok ng alas 8 ng umaga, labas ng alas 12. Mga gusali ng kumpanya na walang sinuman mula sa kanyang sosyal na mundo ang pupuntahan sa oras na iyon. Trabaho na walang visibility. Isang hapon ay nakilala niya ang logo ng kakumpetensya ng kumpanya ni Roberto sa ika-4 na palapag at inisip niya ng may tahimik na ironya na ang mundo ay mas maliit kaysa sa inaakala. Ang resulta ng schedule ay hindi schedule sa anumang kumbensyonal na kahulugan. Ito ay mas mosaic ng mga oras na available na pinupuno ni Andres ng patuloy na galaw. Alas 11 ng gabi ay dumarating sa bodega. Alas 7 ng umaga ay lumalabas. Alas 8 ay pumapasok sa paglilinis ng mga opisina. Alas 12 ay natatapos. Kumakain ng mabilis, kung anuman ang mayroon, ang pinakamura hanggat maaari. Alas 2 ng hapon, bisikleta, delivery, mga ruta hanggang alas 6. Alas 8 ng hapon, 5 oras na libre, hindi tunay na pahinga, kundi para sa mga gawain na magagawa lamang sa araw, bangko, pagbabayad, minimal na pamimili at pagtulog.
Natutulog na may alarm nang walang katiyakan kung sapat na ang 5 oras, alam na hindi, ngunit wala namang alternatibo. Sa unang 2 buwan ay natulog siya sa kotse sa pagitan ng bodega at paglilinis, hindi dahil sa pangangailangan sa pera, kundi dahil sa oras. Masyadong malayo ang apartment at ang biyahe ay nagkakahalaga ng 40 minuto na wala siya. Nagpark malapit sa gusali ng opisina at natulog na nakasandal sa upuan na may alarm na nakatakda sa 7:50. Pagkatapos ay ibinenta niya ang kotse at nalutas ang problema sa paglalakbay sa pamamagitan ng paglipat sa isang kuwarto, mas malapit sa bodega, mas mura, walang bintana, na may ambon sa isang pader. Ang matematika ng 3 trabaho ng magkasama, binabawasan ang renta ng shared room at minimal na pagkain ay nagbibigay ng 40,000 hanggang 60,000 kada buwan na available para i-transfer. Unang buwan, 5,200 pesos. Anonymous na transfer sa operational account ng Reyes Holdings Incorporated mula sa ibang bangko kaysa sa ginagamit ng kanyang pamilya. Konsepto, iba't ibang serbisyo. Pangalawang buwan P60,800, parehong account. Iba't ibang konsepto sa bawat oras upang hindi makabuo ng nakikilalang pattern sa mga record. Ikatlong buwan, 5,000. Hindi kailanman nagtanong si Roberto o nagtanong at inuri ito ng accounting team bilang bayad mula sa isang maliit na kliyente at nagpatuloy. Sa isang kumpanya na may daan-daang transaksyon buwan-buwan, 5,000 pesos o 15,000 pesos na hindi tiyak ang pinagmulan ay madaling mawala sa dami. Iyan ang inasahan ni Andres at nagtagumpay ito. Buwan-buwan, unti-unting naging stable ang kumpanya, hindi biglaan, hindi dramatikong paraan, kundi tulad ng pagiging stable ng mga bagay. Kapag mayroong isang taong matiyagang tinatakpan ang mga butas, unti-unti, nang walang ingay, nang walang sinuman ang makapagturong eksaktong sandali kung kailan lumipas ang panganib. Sa ika-8 buwan, ang pinaka-urgenteng pananagutan ay nabayaran. Sa ika-10 buwan, na-renegotiate ng kumpanya ang mga termino sa mga pangunahing nagpapautang mula sa isang mas matatag na posisyon. Sa ika-12 buwan, inihayag ni Roberto sa isang pulong ng mga direktor na nalampasan ng Reyes Holdings Inc. ang isang panahon ng pagsasaayos salamat sa matagumpay na estratehikong desisyon. Narinig ni Andres ang anunsyo na iyon sa pamamagitan ng kanyang ina, na binanggit niya ng casual sa isa sa iilang maikling pag-uusap nila. Hindi alam ni Sofia na nagkaroon ng krisis. Alam lang niya na mukhang mas nakakapagpahinga si Roberto kamakailan, na muli siyang nakakatulog ng maayos na nabawasan ang tensyon sa kanyang mga balikat. Narinig din ni Andres iyon at iyon ang pinakamalapit sa gantimpala na natanggap niya sa loob ng 12 buwan. Hindi alam ni Roberto, ngunit nakita ng kanyang anak ang pagkakaiba. Sa maikling pagbisita sa bahay na mas bihira upang hindi na kailangang sumagot ng mga tanong, napansin niya ang maliliit na pagbabago. Ang relo na hindi na ginagamit ni Roberto dahil masyadong kapansin-pansin sa mahirap na panahon ay bumalik sa kanyang pulso. Ang tensyon sa panga na marahil ay hindi napapansin ni Sofia, ngunit natutunan ni Andres na basahin sa loob ng maraming taon, ay unti-unting nawala. Muling nagsalita si Roberto tungkol sa mga proyekto sa hinaharap. Sa halip na ipagtanggol lamang ang umiiral, ang kumpanya ay nabubuhay at walang nakakaalam kung bakit talaga P80,000 pesos sa loob ng 12 buwan. Bawat isa ay kinita sa night shift sa ruta ng delivery sa ilalim ng ulan. Sa mga pasilyo ng mga walang laman na opisina ng alas, 8 ng umaga at ngayon ang 1,000 blami na iyon ay mayroong opisyal na pangalan, mga transfer na hindi deklarado ang pinagmulan. Imimulat ni Andres ang kanyang mga mata sa dilim ng inuupahang kuwarto, tiningnan ang orasan. Alas, 4:50 ng madaling araw, shift sa loob ng wala pang 2 oras. Bumangon siya, inihanda ang kanyang damit pang trabaho. Kinain ang kung ano ang nasa ref. Malamig na kanin mula kahapon, mansanas, tubig, nakatayo sa harap ng mesa dahil wala siyang mesa sa kusina, taburete lamang at mesa. Habang kumakain, inisip niya si Attorney Garcia sa kung ano ang kailangan niyang ipaliwanag bukas sa mga dokumento na kailangan niyang tipunin. Mga slip ng sweldo mula sa 3 trabaho, mga record ng bank deposit, kasaysayan ng mga transfer. Nandoon lahat. Nakatago sa isang pisikal na folder sa drawer sa ilalim ng kutson. Hindi naging pabaya si Andres dito. Mula sa simula ay alam na niya na maaaring dumating ang sandali na kailangan niyang magpaliwanag. Itinago niya ang lahat ng may metikuloso na ayos ng estudyante na may 92% average na walang nakakaalam kung ano. Tinapos niya ang pagkain, naghilamos.
Kinuha ang backpack. Bago lumabas, tiningnan niya ang inuupahang kuwarto ng isang beses. Kutson sa sahig. Dahil ang kama na may frame ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos na mas pinili niyang i-transfer. Plastic na silya na binili ng P200 sa Tiangge. Mga damit na nakasabit sa pako sa dingding dahil walang closet sa kwartong inuupahan niya. Sinabi ni Victoria ng gabing iyon na dumating si Andres na may damit na amoy trabaho na walang nakakaalam. Tama siya. Tanging ang trabaho na walang nakakaalam ay ang nagpanatili sa apelyidong Reyes na buo sa loob ng 1 taon. Isinara niya ang pinto, bumaba ng 4 na palapag, lumakad patungo sa hintuan ng bus sa umaga na gabi pa rin. Nang alas, 6 ng umaga ay nasa bodega na siya, loading dock sa Hilagang Sektor. Ang kanyang supervisor, isang lalaki na 40 plus na tinatawag na Mang Ernie, ay nakita siyang dumating at nagtaas ng baba bilang pagbati. "Maaga ka, lagi akong maaga." Tumango si Mang Ernie. Sa loob ng 12 buwan, hindi kailanman lumiban si Andres. Hindi kailanman nahuli, hindi kailanman humingi ng libreng shift na hindi mahigpit na kinakailangan. Hindi alam ni Mang Ernie kung sino si Andres Reyes sa labas ng bodega na iyon. Hindi niya alam ang apelyido o ang bahay o si Roberto. Alam lang niya na siya ay isang manggagawa na maaaring bigyan ng mahirap na section at malalaman niyang magiging maayos ang pagkakagawa nito. Sapat na iyon para kay Mang Ernie at para kay Andres, iyon ay isang patas na paraan upang makita. Nang alas 7:40 ay umalis siya sa shift na may 20 minuto upang makarating sa opisina ni Attorney Garcia. Dumating siya nang wala ng oras, ngunit on time, sa 10 palapag, isang opisina na amoy legal na papel at itim na kape. Naghihintay si Attorney Garcia na may bukas na folder sa desk. "Umupo ka." Umupo si Andres. Tiningnan siya ni Attorney. "Garcia, sandali. Hindi nang huhusga, kundi may mas malapit sa pagsusuri. Ikwento mo, Ania, lahat mula sa simula." Nagsalita si Andres sa loob ng 25 minuto nang walang istorbo, ang mga dokumento sa opisina ng kanyang ama, ang pag-alis mula sa universidad, ang 3 trabaho, ang buwanang transfer, ang folder na may mga record na nakatago, ang sistema na idinisenyo niya upang dumating ang pera nang walang pangalan. Tahimik na nakinig si Attorney Garcia, nagtala siya ng ilang puntos. Nang matapos si Andres, sumandal ang abogado sa silya at tumingin sa kisame sandali. "Alam ba ng iyong ama ang tungkol dito?" "Wala." "Ang iyong nanay? Ang iyong ate Tori?" "Wala." "Bakit?" Inisip ni Andres ang sagot. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil gusto niyang ibigay ito ng maayos. Dahil kung alam ng tatay na ako iyon, tatanggihan niya. At kung alam ni nanay, sasabihin niya sa tatay. At si Victoria, sandaling huminto. Susubukan sana ni Victoria na tumulong sa ibang paraan, sa opisyal na paraan, at iyon ay makakarating din sa kaalaman ng tatay. At mas pinili mo na tawagin kang kahihiyan sa loob ng 1 taon kaysa ipagsapalaran na tanggihan niya ang pera. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin ng opisina. Hinayaan ni Andres na manatili iyon sandali. "Hindi ko ginawa iyan para tawagin niya akong kahit ano o hindi. Ginawa ko iyan dahil iyon ang kailangang gawin." Pinag-aralan siya ni Attorney Garcia. Matatag na sinalubong ni Andres ang tingin ng walang kahirapan. Wala siyang itinatago. Wala kailanman. "Mayroon ka bang mga record?" Binuksan ni Andres ang backpack. Kinuha ang Manila folder na may fastener, makapal, nakaayos-ayon sa buwan, na may color-coded dividers, 12 section. Bawat isa ay may payslips, transfer receipts, bank statements para sa panahon. Kinuha ito ni Attorney Garcia, binuksan sa unang section, sinuri sa loob ng 30 segundo, pagkatapos ay isinara ito at inilagay sa desk ng maingat na parang may hawak na mahalagang bagay. 12 buwan ng kumpletong dokumentasyon, aniya. Sa kanyang boses ay mayroong isang bagay na hindi lubos na matukoy ni Andres. Hindi ito awa. Mas malapit ito sa isang paggalang na hindi inaasahan ng matandang lalaki na maramdaman sa umagang iyon. "Andres, sa pamamagitan nito ay hindi lamang natin isasara ang investigasyon. Ito ay patunay ng lehitimong pinagmulan at hindi matatawaran. Alam ko. Alam mo rin ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon mo nito ng ganoon kaayos? Ano ang ibig sabihin?" Muling binuksan ni Attorney Garcia ang folder, binasa ng mabilis. "Ibig sabihin, sa isang antas ay alam mo na darating ang araw na ito at naghanda ka para dito." Hindi sumagot si Andres. "Hindi na kailangan." "Sige. Kung gayon ito ang gagawin natin sa susunod na 72 oras. Si Victoria Reyes ay hindi isang babaeng mahirap matulog. Sanay siya sa gawaing iyon sa loob ng maraming taon.
bar exam ng 25, junior partner ng 27, mga kaso na nalulutas sa loob ng ilang oras at mga kaso na tumatagal ng buwan. Natutunan niyang ang tulog ay isang resource, hindi luho, at ang mawala ito ng walang dahilan ay isang profesional na pag-aaksaya. Ngunit ng gabing iyon ay hindi siya makatulog. Nananatili sa kanyang isip ang isang imahe, si Andres sa bukana ng pinto na may nakaboto na jacket at backpack sa balikat. Sinasabing, balang araw malalaman ninyo na may kalmadong hindi kawalang bahala, kundi isang bagay na iba na hindi pa niya matukoy, katiyakan. Nagasalita si Andres ng may katiyakan, hindi sa tono ng isang taong gumagawa ng dahilan sa sandali, kundi sa tono ng isang taong may alam na hindi pa alam ng iba at tinanggap ang kawalan ng balanse na iyon dahil mayroon siyang mga dahilan upang gawin ito. Abogada si Victoria. Ang pagbabasa ng mga tono ay bahagi ng trabaho at ang tono na iyon ng alas, 3 ng madaling araw, ay imposibleng balewalain. Bumangon siya, nagpunta sa kusina, nagtimpla ng kape, kahit alam niyang hindi ito magandang ideya. Umupo sa mesa na may tasa sa pagitan ng mga kamay at inisip ang tunay na nakita niya ng gabing iyon, hindi ang napagdesisyonan niyang makita. Dumating ang kanyang kapatid na lalaki na may nakaboto na jacket hanggang sa itaas, mainit sa loob. Walang sino man ang nagboboto ng jacket hanggang sa itaas kapag mainit. Nagboboton sila kapag gusto nilang takpan ang isang bagay. Ang mancha sa t-shirt sa ilalim. Gumalaw si Andres ng braso sa isang sandali at bumukas ang jacket sandali. Nakita ito ni Victoria. Madilim na mancha sa kanang bahagi. Hindi tomato sauce mula sa huling hapunan, hindi mancha ng kape. Espesipikong mancha na may tekstura ng langis ng makina o pang-industriya na makina, ang mga kamay. Nakatayo si Victoria sa baitang na nakatingin pababa at may malinaw siyang anggulo. Ang mga kamay ng kanyang kapatid ay hindi kamay ng isang taong walang ginagawa. Mayroon itong kalyo sa mga espesipikong lugar, base ng mga daliri, linya ng palad, pulso, ang mga marka ng matagal na pisikal na trabaho, at ang mga mata. Laging mayroong buhay na mga mata si Andres, mabilis. Ang espesipikong kinang ng isang taong nagpoproseso ng mas marami kaysa sa ipinapakita niya. Nang gabing iyon ay malungkot ang kanyang mga mata sa paraan na kinikilala ni Victoria sa kanyang mga kliyente na nagtatrabaho ng double shifts sa mga kaso ng emergency, structural exhaustion. Hindi dahil sa masamang gabi, kundi sa loob ng ilang buwan. Iniwan ni Victoria ang tasa sa mesa, nagpunta sa kanyang opisina, binuksan ang computer. Siya ay corporate lawyer. Mayroon siyang access sa mga database na hindi abot ng pangkalahatang publiko, mga record ng kumpanya, kasaysayan ng mga empleyado, mga record ng Social Security na nagpapakita ng aktibong kontribusyon. Hinanap niya ang pangalang Andres Reyes. Ang natagpuan niya ay hindi niya inaasahang matagpuan. 3 record ng aktibong kontribusyon, 3 magkakaibang employer sa loob ng 2 buwan, Logi Norte Distributor, Rapido Ya Courier Service, Pristine Corporate Cleaning Services, 3 trabaho ng sabay-sabay sa loob ng 1 taon. Tiningnan ni Victoria ang screen sa loob ng ilang segundo nang hindi gumagalaw. Pagkatapos ay hinanap niya ang Logi Norte, isang kumpanya ng distribusyon at warehousing. Night shifts, Hilagang Industrial Zone, Heavy Cargo Sector, Fast Urban Bicycle Delivery Service, Split Shifts, Pristine, Corporate Office Cleaning, Morning Shifts. Halos hindi nagkakapatong ang mga schedule. Ang isang taong gustong magtrabaho sa 3 ito ay kailangang mamuhay ng walang espasyo, ng walang tunay na pahinga, ng walang anuman kundi trabaho, transportasyon, minimal na tulog, at bumalik sa simula. Sumandal si Victoria sa silya. Ipinikit ang mga mata sandali. Kinakalkula ang tinatayang kita mula sa 3 trabaho. Hindi ito eksaktong numero, ngunit tinatayang 40,000 peso hanggang P60,000 peso kada buwan, depende sa oras at tips. Sa loob ng 12 buwan, sa pagitan ng 480,000 pesos at 720,000 pesos, nagbukas siya ng isa pang window. Hinanap niya ang mga record ng transfer sa Reyes Holdings Incorporated sa kaukulang panahon. Ito ay impormasyon na maaari niyang ma-access dahil pinangalanan siya ni Roberto bilang pangalawang apoderado ng kumpanya. 2 taon na ang nakakaraan para sa maliliit na transaksyon. Naroroon ang mga transfer, 12 buwan, iba-iba ang halaga sa pagitan ng 5,000 pesos at 7,000 pesos. Pinagmulan, ibang bank account kaysa sa pangpamilya. Iba-iba ang konsepto, hindi kailanman pareho ng 2 beses, generic, idinisenyo upang hindi makakuha ng atensyon, idinisenyo ng isang taong alam ang kanyang ginagawa.
Naramdaman ni Victoria ang isang bagay na matagal niyang natukoy dahil hindi ito emosyon na madalas niyang nararanasan. Kahihiyan, hindi abstract na kahihiyan, konkretong kahihiyan na may espesipikong mukha. Ang mukha ng kanyang kapatid na nakatingin sa sahig habang sinasabi ng kanyang ama na siya ang kahihiyan ng bahay na iyon. Ang mukha ni Andres, tinatanggap ang bawat salita ng hindi sumasagot, ng hindi nagtatanggol, ng hindi nagsasabi ng kahit isang pantig, ng kung ano ang malinaw na alam niya at magpapabago ng buong usapan sa isang segundo. Pinili niyang manahimik habang inaakusahan siya ng tatlo. Isinara ni Victoria ang computer. Nanatili siyang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina sa loob ng panahon na hindi niya nasukat. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono, hinanap ang numero ni Andres. Tiningnan niya ito, hindi pa tumawag. Alas 4:10 ng madaling araw. Naghintay siya hanggang alas 7. Tumawag. Hindi sumagot. Nagpadala ng mensahe. Andres, kailangan kitang makausap. Mahalaga ito. Sabihin mo kung kailan ka pwede. Walang sagot sa loob ng 1 oras o 2. Nang alas 9 ay nakatanggap siya ng maikling mensahe. Labas ako ng shift ng tanghali. Kaya ko ng 1. Shift. Labas ako ng shift. Iniwan ni Victoria ang telepono, nagpunta sa kanyang closet, nagsuot ng komportabling damit, hindi pang trabaho, kinuha ang susi ng kotse. Mayroon siyang address ni Andres dahil nakarehistro ito sa mga record ng kumpanya na sinuri niya ng gabing iyon. Lugar sa hilaga ng lungsod, 40 minuto sa traffic. Dumating siya ng 12:15 ng tanghali. Nagpark sa harap ng 4 na palapag na gusali. Walang elevator na walang intercom. Naghintay sa kotse. Nang 1:00 ay nakita niya ang kanyang kapatid na lumiko sa kanto. Hindi niya sana nakilala sa kalye kung hindi niya alam na siya iyon. May suot siyang damit pang trabaho, madilim na pantalon na gawa sa matibay na tela, t-shirt na may logo ng kumpanya na nakatatak sa dibdib, saradong sapatos na may makapal na suwelas na uri na ginagamit para sa matagal na pagtayo. May suot na sira-sirang backpack sa isang balikat. Naglakad siya na may espesipikong postura ng isang taong pagod, ngunit natutunan niyang itago ito sa posisyon ng gulugod. Nakita niya siya bago pa siya makita nito. Nang sa wakas ay makilala siya nito. Ang kanyang ekspresyon ay hindi sorpresa eksakto. Ito ay isang bagay na mas mahirap basahin, tulad ng isang taong umaasa na darating ang sandaling ito at ngayon na dumating ay sinusuri kung paano ito haharapin. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tanong niya nang nasa layo na sila para mag-usap. Mga record ng kumpanya. Lumabas si Victoria ng kotse. Inilagay ako ni tatay bilang apoderado. Lumalabas ang address mo. Tumango si Andres. Ano ang gusto mo, Victoria? Mag-usap. Dito, kung saan mo gusto. Nagkaroon ng paghinto. Tiningnan ni Andres ang gusali. Umakyat ka. Ang apartment ay nasa ika-4 na palapag, walang elevator, tulad ng alam na ni Victoria. Ang hagdanan ay gawa sa konkretong walang tapos, na may metal na barandilya na ipininta ng isang tao ng berde, maraming taon na ang nakakaraan. Umakyat si Andres nang may nakasanayan na lakad, nang walang nakikitang hirap kahit na nakikita ni Victoria sa kanyang likod na mas marami ang dala ng kanyang katawan kaysa sa ipinapakita niya. Ang apartment ay ang pinto sa dulo ng pasilyo. Binuksan ito ni Andres at pumasok nang walang protokol ng pagbati dahil wala naman. Pumasok si Victoria, huminto sa bukana. Maliit ang espasyo. Hindi maliit tulad ng isang simple na apartment ng estudyante. Maliit tulad ng isang inuupahang kuwarto dahil sa pangangailangan. Hindi dahil sa pinili, walang sala, walang tunay na kainan, isang kutson sa sahig dahil walang kama na may frame, isang puting plastik na silya na uri na ibinebenta sa mga hardware store ng P200 sa tabi ng isang maliit na mesa na sa katunayan ay isang baligtad na kahon ng plastik na may tabla sa ibabaw, mga damit pang trabaho na nakasabit sa mga pako sa dingding, 3 pares ng sapatos na nakahanay sa tabi ng pinto, isang maliit na ref sa sulok ng nagsisilbing kusina, walang laman ng mga pader, walang anumang dekorasyon, walang espasyo para sa dekorasyon. Hindi nagsalita si Victoria sa loob ng ilang segundo. Hinayaan si Andres na tumingin, hindi nang may pagkailang o may nasaktang pagmamataas, kundi may kalmadong nakita ni Victoria sa bukana ng bahay ng kanyang mga magulang ng nakaraang gabi. Nairehistro niya ang bawat detalye. Ang kutson sa sahig na may maingat na nakatuping kumot, ang baligtad na kahon ng plastik na nagsisilbing mesa, ang P200 na silya, ang 3 pares ng sapatos pang trabaho na perpektong nakahanay sa tabi ng pinto. Bawat isa ay iba.
Ang isa ay may makapal na suwelas ng bodega, ang isa ay mas magaan para sa delivery, ang isa ay goma para sa basang sahig, isang pares ng sapatos kada trabaho, ang mga kamay ni Andres na hindi niya sinubukang itago ang mga kalyo sa palad, maikli ang mga kuko, walang adornment, malinis, ngunit mayroong permanenteng dullness ng isang taong nagtatrabaho ng mga materyales na tumatagos sa balat. Kahit na maghugas ka, ang paraan ng kanyang pagsandal sa dingding ng automatiko, nang hindi naghahanap ng silya, nang hindi naghahanap ng ginhawa. Postura ng isang taong natutunan na ang pahinga ay hindi nauupo, kundi ninanakaw habang nakatayo sa pagitan ng isang bagay at isa pa. Nagrepresenta si Victoria ng mga kliyente sa labor. Nakita niya ang mga pahayag ng mga manggagawa sa mga kaso ng pagsasamantala. Alam niya ang mga pisikal na marker. Ang mga marker sa kanyang kapatid ay totoo. Umupo ka kung gusto mo, sabi ni Andres. Itinuro niya ang plastik na silya. Isa lang iyan. Hindi umupo si Victoria. Andres, paano na sina nanay at tatay? Ang tanong ay nagpagulo sa kanya. Ayos lang, nag-aalala. Hindi nakatulog si nanay at si tatay. Hindi ko alam. Isinara ang pinto ng opisina at hindi lumabas sa buong gabi. Tumango si Andres na nagpoproseso. Gaano na ang alam mo? Direkta niyang tanong. Tiningnan siya ni Victoria. Sapat na. Ano ang sapat na? 3 trabaho, 12 buwan. Ang mga transfer sa Reyes Holdings Inc. Huminto siya at iniimbestigahan si tatay dahil sa perang iyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Andres. Kailan mo nalaman ang tungkol sa investigasyon? Ngayong umaga tinawagan ako ng abogado ng kumpanya para ipaalam bilang apoderado. Sinabi niya na may sitwasyon sa mga transfer na hindi deklarado. Tinitigan siya ni Victoria. Hindi niya sinabi kung sino ang gumawa nito. Ngunit alam ko na noon, maikling katahimikan, nasa attorney. Garcia na ang lahat ng kailangan niya, sabi ni Andres. Kumpletong dokumentasyon, 12 buwan. Isasara na ang investigasyon. Alam ko, ipinaalam din niya sa akin ngayong hapon. Naglabas ng hininga si Victoria. Kaya hindi ako dumating para lutasin ang legal na problema. Nalutas na yon. Kung gayon, bakit ka dumating? Muling tiningnan ni Victoria ang inuupahang kwarto, ang kutsun sa sahig, ang P200 na silya, ang mga damit na nakasabit sa mga pako. Dumating ako dahil kagabi ay tinawag nating kahihiyan ang isang kapatid na nagtatrabaho ng 3 trabaho sa loob ng 1 taon para iligtas ang kumpanya ng ating ama. Hindi nanginginig ang kanyang boses, ngunit nahihirapan itong pigilan at kailangan niyang makita ito gamit ang kanyang sariling mga mata upang lubos na maniwala. Hindi sumagot si Andres. Bakit hindi ka nagsalita? Ang tanong ay lumabas ng mas maliit kaysa sa inaasahan ni Victoria. Kagabi, nang si tatay, nang lahat tayo, nasabi mo sana ang isang bagay at ang buong usapan ay magiging iba. Aling bagay? Kahit ano. Nagtatrabaho ako. Nagpapadala ako ng pera sa kumpanya. Kahit ano. Sumandal si Andres sa dingding sa tabi ng bintana na nakaharap sa dingding ng gusali sa tapat. Ipinag-cross niya ang kanyang mga braso, hindi sa defensive na paraan, kundi sa postura ng isang taong nag-iisip kung paano sasabihin ang isang bagay ng tumpak. Kung sasabihin niyang nagpapadala siya ng pera sa kumpanya, ang unang tanong ay, saan galing? At upang sagutin kung saan galing, kailangan niyang ipaliwanag kung bakit. At upang ipaliwanag kung bakit kailangan niyang ikuwento na nakita niya ang mga dokumento sa opisina ni tatay, naghintay si Victoria. Hindi iyan kailanman mapapatawad ni tatay. Sabi ni Andres nang walang kapaitan, tulad ng isang nagpapahayag ng isang katotohanan, hindi ang pera, kundi ang katotohanan na nakita ko siyang mahina, na alam kong malapit na siyang mawala ang lahat at hindi niya ito lubos na maitago. Iyan ang uri ng bagay na kailangang paniwalaan ng tatay na kinokontrol niya. Tanging kung alam niya na nakita ko siya at kailangan ko siyang iligtas. Huminto siya. Hindi Victoria, mas malala sana. Inisip ni Victoria ang kanyang ama. Sa 30 taon ng kumpanya na itinayo sa imahe ng isang taong hindi kailanman nangangailangan ng tulong. Sa pagmamataas na hindi kayabangan kundi pagkakakilanlan, nauunawaan niya. At kami? Tanong niya. Si nanay. At ako, hindi ba namin karapat-dapat malaman? Kung alam ninyo, alam din ni tatay. Direkta siyang tiningnan ni Andres. Walang mga sekreto sa bahay na iyon na hindi nakakarating sa tatay sa lalong madaling panahon. Alam mo yan. Alam ko. Naramdaman ni Victoria ang isang bagay na kumilos sa kanyang dibdib nang hindi komportable. Tulad ng isang piraso ng puzzle na bumagsak sa tamang lugar, ngunit masakit na magkasya doon ng 1 taon, aniya. Oo, nang mag-isa, nang walang sinasabi kanino man.
Oh, at sa mga gabing huli ka nang umuwi at nagtatanong si tatay at wala kang sinasagot, ano ang sasagutin ko? Kahit anong bagay para hindi namin isipin. Huminto siya para hindi nila isipin na ako ang bigo sa pamilya, para hindi nila ako tawaging kahihiyan. Andres, nauunawaan namin sana. Tiningnan siya nito sandali. Hindi, Victoria, hindi ninyo sana naiintindihan. Gusto ninyong tumulong sa mga paraan na sisira sa plano. Kinausap ninyo sana si tatay, gumawa sana kayo ng usapan na hindi ko gusto na magkaroon paghinto. Ginawa ko iyon ng mag-isa dahil mag-isa lang ang gumagana. Muling tiningnan ni Victoria ang inuupahang kuwarto. Ang kutson, ang silya, ang mga pako na may nakasabit na damit. 1 taon ng ganito, habang ang apelidong Reyes ay patuloy na nagniningning sa mga business card at sa mga pulong ng kumpanya, habang inaanunsyo ni Roberto na nalampasan nila ang panahon ng pagsasaayos salamat sa estratehikong desisyon, habang siya at ang kanyang ama ay tinatawag na kahihiyan ang lalaking nagbigay daan sa lahat ng iyon. Dumating ang luha bago pa siya makapagpasya kung gusto niyang dumating ang mga ito. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay mula sa isang bagay na mas espesipiko at mas mahirap bigyan ng pangalan. Nagkamali ako sa iyo, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses sa pagkakataong ito. Hindi lang kagabi, kundi sa buong taon. Bawat beses na tinatanong ko kung nasaan ka at hindi ako naniwala, bawat beses na sinasabi ko kay nanay na marahil ay dumadaan ka sa krisis, huminto siya, huminga. Nagkamali ako sa iyo bilang kapatid. Hindi sinabi ni Andres na hindi. Hindi niya sinabi na hindi mahalaga. Hindi siya nagbigay ng madaling aliw na magiging kasinungalingan. Sinabi niya, oo, isang salita lamang, nang walang tigas, nang walang kalupitan, katotohanan lamang na kinikilala. Natanggap ito ni Victoria. Hinayaan itong bumigat. Ano ang kailangan mo mula sa akin ngayon? Tanong niya nang makapagsalita na siya ng maayos. Inisip ni Andres sandali. Nandoon ka kapag oras na para ipaliwanag kay tatay, hindi para ipagtanggol ako, kundi para lang naroroon ka. Kailan ang oras na iyon? Kapag isinara na ni Attorney Garcia ang investigasyon, hindi pa. Sinabi niya ito nang may parehong katiyakan ng nakaraang gabi. Kailangan munang malaman ni tatay na nalutas na ang legal na problema. Naligtas na ang kumpanya. Kung alam niya iyan, ang susunod na mangyayari ay maaari niyang matanggap mula sa ibang lugar. Dahan-dahang tumango si Victoria. Tama ang lohika. Iyon ang paraan kung paano pinoproseso ni Roberto Reyes ang mga bagay. Una ang problema, pagkatapos ang iba pa. Gaano katagal? Tanong niya. Sabi ni Attorney Garcia na sa dokumentasyon na ibinigay ko sa kanya, 72 oras ang pinakamataas. Marahil ay mas maaga. Tiningnan ni Victoria ang kanyang kapatid. Ang lalaking may kalyo sa mga kamay at structural dark circles sa mata at inuupahang kuwarto na walang kama na gumugol ng 1 taon sa pagliligtas ng pamilya na hindi siya nakita. May magagawa ba ako pansamantala? Tanong niya. Kahit ano, inisip ni Andres, alagaan mo si nanay nang hindi pa sinasabi kung ano ang nangyari, alagaan mo lang siya. Iyon ang pinakasimpleng hiniling niya sa kanyang buhay at ang pinakamahirap ng sabay. Sige, sabi ni Victoria. Lumabas siya ng apartment na may dalang bigat na wala siya nang pumasok. Bumaba ng 4 na palapag ng konkretong hagdanan. Bawat baitang ay iba ang tunog sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngayon ang parehong hagdanan na inakyat niya ng may determinasyon ng isang abogada na may impormasyon at alam kung paano gamitin ito, na bumababa na may isang bagay na walang legal na pangalan. Lumabas siya sa kalye, nanatili sa tabi ng kanyang kotse sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon na hindi humihingi ng pahintulot upang lumiwanag. Inisip niya si Roberto ng gabing iyon sa hagdanan ng bahay, sa daliri na nakaturo, sa boses na pumupuno sa sala, sa kanyang sarili, sa baitang, na across ang mga braso, pinalalakas ang bawat akusasyon, dahil ipinapalagay niya na ang bersyon ng kanyang ama ay ang tama, dahil lamang sa ito ang bersyon ng kanyang ama. Inisip niya si Andres na may backpack sa balikat, sinasabing, balang araw malalaman ninyo nang walang galit, nang walang pagganap, nang may espesipikong katahimikan ng isang taong nakabuo ng matatag na pundasyon sa ilalim ng kanyang mga paa at alam na tatagal ito kapag dumating ang sandali. Nagtagal ito sa loob ng 1 taon habang siya ay bumubuo ng legal na argumento tungkol sa kabiguan ng kanyang kapatid batay lamang sa nakikita niya mula sa labas. Magaling na abogada si Victoria dahil hindi siya nag-aakala. Dahil nagbe-verify siya,
dahil humihingi siya ng ebidensya bago bumuo ng opinyon, maliban sa kanyang kapatid. Kay Andres ay inakala niya ang lahat. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kotse ng datang minuto na kailangan niya upang makapag-compose. Pagkatapos ay pumasok siya, isinara ang pinto, mga kamay sa manibela. Hindi siya agad umandar. Tiningnan niya ang fasad ng gusali, 4 na palapag ng kulay abong konkreto na walang elevator, mga bintana na walang kurtina sa ilang palapag. Naroroon si Andres sa itaas sa isang kwarto na walang bintana. Marahil ay natutulog na dahil sa loob ng 3 oras ay mayroon siyang isa pang shift. Oo, iyon ay bawat araw sa loob ng 12 buwan, habang ang apelyidong Reyes ay patuloy na nagniningning, habang inaanunsyo ni Roberto ang paglampas sa mahirap na panahon, habang sinuri ni Victoria ang mga draft ng kontrata sa opisina na may panoramic view, habang ang kanyang bunsong kapatid ay natutulog sa kutson sa sahig ng inuupahang kuwarto na may perang sobra. Matapos ipapadala ang iba pa sa kumpanya ng kanyang ama, pinaandar niya ang kotse at sa unang pagkakataon, sa maraming taon, hindi alam ni Victoria Reyes kung paano ayusin ang kanyang nararamdaman sa mga kategoryang madaling pamahalaan dahil natuklasan niya na ang kapatid na tinawag ng lahat. Nabigo ay ang tanging isa sa pamilya na kumilos ng eksakto tulad ng dapat ng pinakamahalaga. At iyon ay isang bagay na matagal niyang tatandaan. Hindi lumabas si Roberto Reyes sa opisina mula ng nakaraang gabi. Alam ito ni Sofia dahil kumatok siya sa pinto ng 3 beses. Isa ng hating gabi, isa ng alas. 7 ng umaga na may kape na iniwan niya sa sahig ng pasilyo dahil hindi sumagot si Roberto. Isa ng alas, Jen ang hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Ayos ka ba? Ayos ako. 2 salita mula sa loob. Sapat upang malaman na siya ay humihinga. Hindi sapat upang malaman ang anumang iba pa. Bumalik si Sofia sa kusina upang maghintay. Sa loob ng opisina, si Roberto ay gumugol ng 14 na oras na gumagawa ng isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa, mag-isip ng hindi kumikilos. Nagsimula ito sa tawag ni Attorney Garcia. Alas 8 ng umaga, ang abogado na may sukat na propesyonal na boses na naghahatid ng kung ano ang kailangan niyang ihahatid nang walang palamuti. Roberto, may sitwasyon sa kawanihan ng pagsisiyasat. Mga transfer na hindi deklarado sa operational account, P80,000 pesos sa loob ng 2 buwan. Kailangan mong pumunta sa opisina ko ngayong hapon para suriin ang dokumentasyon. Anong uri ng dokumentasyon? Ang nagpapatunay sa lehitimong pinagmulan ng pondo. Maikling paghinto. Nasa akin na, nasa iyo na. Saan galing? Sandaling katahimikan. Roberto, kailangan mong pumunta sa opisina. May mga bagay na mas mainam ipaliwanag ng personal. Ibinaba niya ang telepono nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye. At si Roberto, na gumugol ng 30 taon sa pagbabasa ng mga tao sa mga negosasyon, ay nakilala sa katahimikan na iyon ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Alam ng abogado ang higit pa sa sinasabi niya at sinusukat niya kung paano ito sasabihin. Nangangahulugan iyon na ang kwento ay may mga elemento na itinuturing ni Attorney Garcia na mahirap tanggapin sa telepono. Kinansela ni Roberto ang kanyang pulong sa hapon, isinara ang pinto ng opisina at nagsimulang mag-isip ng 80,000 bitong sa loob ng $10 buwan sa operational account na personal niyang sinusubaybayan. Paano niya hindi nakita ang mga ito? Muling sinuri niya ang mga record mula sa kanyang laptop. Hindi ang pinagsama-samang record na sinusuri niya sa mga pulong ng mga direktor, kundi ang detalyado, ang mga individual na transaksyon, ang mga hindi sinusuri ng sinuman, ng linya-linya, dahil napakalaki ng volume at ang accounting team ang responsable sa pag-uri nito. Nandoon ang 12 transfer, mga halaga sa pagitan ng 5,000 at P1,000 pesos. Mga generic na konsepto, iba ang pinagmulan ng account kaysa sa mga karaniwang kliyente. Dumaan ito sa kanyang desk sa loob ng 1 taon at hindi niya ito nakita. Bakit hindi niya ito nakita? Dahil siya ay nakaligtas. Ang nakaraang 2 taon ay ang pinakamahirap sa 30 taon ng kumpanya. Restructuring ng mga utang, negosasyon sa mga nagpapautang, mga desisyon kung ano ang unang babayaran at kung ano ang ipagpapaliban nang hindi nakikita sa mga financial statements. Ang kumpanya na itinayo niya mula sa simula ay malapit nang mawala, hindi sa isang dramatikong pagbagsak, kundi sa mabagal at bureaucratic na kamatayan ng isang taong mas marami ang utang kaysa sa kayang bayaran. Walang nakakaalam. Dala niya iyon ng mag-isa. Dahil ang pagbubunyag ng kahinaan ng kumpanya ay katulad ng pagbubunyag ng personal na kahinaan at hindi iyon isang opsyon.
At pagkatapos, sa isang punto sa ika-8 buwan, nagsimulang maging stable ang mga bagay. Maliit na breather dito, pagbabayad na dumating sa oras doon, ang pressure na hindi nawawala, ngunit naging manageable. Inatributo ni Roberto ang pagbabago sa kanyang sariling mga desisyon. Sa wakas ay nagbigay bunga ang mga negosasyon sa naayos niya ang kailangang ayusin. Isinulat niya sa isang email sa kanyang executive team. Nalampasan namin ang panahon ng pagsasaayos, salamat sa matagumpay na estratehikong desisyon. Sa tumpak na pangungusap na iyon na hindi nagsinungaling ng lubusan, ngunit hindi rin nagsabi ng buong katotohanan. Ngunit paano kung hindi lang iyon? Ang tanong ay nakatitig sa kanya mula nang makipag-usap siya kay Attorney Garcia. Iniiwasan ni Roberto ito dahil ang mga posibleng sagot ay hindi komportable sa iba't ibang paraan. Kung ang anonymous na pera ay nagmula sa isang taong alam ang tungkol sa krisis, kung gayon mayroong isang taong nakakaalam. At kung mayroong isang taong nakakaalam at hindi ito sinabi ng direkta, ay dahil kilala niya si Roberto ng sapat upang malaman na ang direktang impormasyon ay hindi gagana. Sino ang nakakakilala sa kanya ng ganoon? 2:00 ng hapon ay tumayo siya mula sa sofa, nagpunta sa arkibero, kinuha ang folder ng personal na dokumento na itinago niya hiwalay sa lahat ng iba pa, mga kontrata, deed, mga dokumento na hindi dumaan sa mga assistant o sa accounting team. Hindi pa siya naghahanap ng anuman na espesipiko. Naghahanap siya sa tanging lugar kung saan sinabi sa kanya ng kanyang isip na maghanap ng hindi alam kung bakit. At pagkatapos ay natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya naaalalang itinago doon. Invoice ng serbisyo sa universidad. Pangalan, Andres Reyes. Konsepto, voluntaryong pag-alis, unang semestre ng nakaraang taon. Petsa, 14 na buwan na ang nakakaraan. Tiningnan ni Roberto ang pahina. Iniwan ni Andres ang matrikula, 4 na buwan na ang nakakaraan, 1 buwan bago magsimula ang mga transfer. Masyadong espesipiko ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring iyon upang maging aksidente. Dahan-dahang umupo si Roberto. Inilagay ang pahina sa desk. Tiningnan niya ito sa loob ng panahon na hindi niya nasukat. Bakit nasa kanya ang invoice na ito? Kailan ito nakarating sa kanyang mga kamay? Naghanap pa siya sa parehong folder paatras sa mga archive. Natagpuan niya ang resibo ng bank account sa pangalan ni Andres. Nang kaukulang panahon, regular na deposito mula sa 3 magkakaibang pinagmulan. Mga halaga na pinagsama-sama ay humigit kumulang na tumutugma sa kung ano ang dumating sa kumpanya bawat buwan. Mayroong isang nagsingit ng mga dokumentong ito sa kanyang personal na folder, hindi ang 3 ng magkasama, hindi sa organisadong paraan na parang dumating ang mga ito nang hiwalay sa iba't ibang oras. At mayroong isang nag-archive nito nang hindi nauunawaan ang koneksyon nito. O kung si Andres ang nag-iwan ng mga ito nang hiwalay doon, sakaling tumingin ang kanyang ama. Isinara ni Roberto ang folder, inilagay sa desk ng maingat, bumangon, nagpunta sa bintana. Walang galaw ang hardin ng bahay sa hapon. Ang hardin na dinisenyo ni Sofia, 15 taon na ang nakakaraan nang bilhin nila ang ari-arian. Ang hardin kung saan pinilit ni Andres noong bata pa siya na may pangalan ang bawat halaman at sinabi ni Roberto na pag-aaksaya ng oras iyon at ipinagpatuloy pa rin ni Andres ang pagbibigay ng pangalan sa mga ito. Naalala niya iyon ng biglaan, nang hindi alam kung bakit niya naalala. Naalala rin niya ang isa pang mas kamakailan at mas masakit, isang pag-uusap tong taon na ang nakakaraan nang dumating si Andres upang ipakita sa kanya ang mga grado mula sa unang taon sa universidad. Average na 87% na alam ni Roberto ay pambihirang numero, ngunit sa sandaling iyon ay sinagot niya ng, "Ang iyong kuya Baste, sa edad mo ay mayroon ng kumpanya." At itinago ni Andres ang papel at umalis nang walang sinasabi. Ilang beses niyang ginawa iyon. Ilang beses niyang kinuha ang tagumpay ni Andres at sinukat ito gamit ang sukat na idinisenyo para kay Sebastian na isang ibang tao na may ibang buhay at ibinalik ang tagumpay na nabawasan, ang batang nagbibigay ng pangalan sa mga halaman sa halip na matuto kung paano i-maximize ang oras. Ang binata na may 92% na average na walang sino man sa kanyang pamilya ang nakakaalam na mayroon siya. Ang parehong tila na nagtrabaho ng 3 trabaho sa loob ng 1 taon upang iligtas ang kumpanya ng kanyang ama na tinawag siyang Bigo. Isinandal ni Roberto ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Hindi siya isang lalaking umiiyak, hindi kailanman. Ang pag-iyak ay para sa kanya ang pagsuko ng mga limitasyon ng isang tao at nagtayo siya ng isang karera at buong buhay sa hindi pag-abot sa mga limitasyong iyon. Ngunit sa sandaling iyon,
na may noo laban sa salamin at walang galaw na hardin sa labas at mga papel sa desk sa likod. Naramdaman niya ang isang bagay na kumilos sa loob niya na walang angkop na pangalan sa bokabularyo na kanyang nilinang. Kumatok sa pinto. Tatay. Victoria. Umalis si Roberto sa bintana, pinagpahira ng mukha, inayos ang kanyang sarili sa posisyon na laging mayroon siya. Pumasok ka. Pumasok si Victoria na hindi nag-iisa. May dala siyang folder sa ilalim ng braso at ekspresyon na kinilala ni Roberto, ang kanyang anak, kapag may impormasyon na ayaw ibigay, ngunit alam niyang kailangan niyang ibigay. Tinawagan ako ni Attorney Garcia, Ania. Sabi niya kinausap mo siya ngayong umaga. Ganoon nga. Ipinaliwanag ba niya kung sino ang gumawa ng mga transfer? Tiningnan ni Roberto ang kanyang anak. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga papel sa desk na hindi pa nakikita ni Victoria. Hindi pa, Ania. Ngunit sa tingin ko alam ko na. Huminto si Victoria. Paano? Nakakita ako ng mga dokumento. Itinuro ang desk sa personal na folder, invoice ng pag-alis sa Universidad ni Andres, mga resibo ng bank account para sa panahon. Tiningnan ni Victoria ang desk. Pagkatapos ay tiningnan ng kanyang ama. Iniwan niya ang mga iyon doon, Ania. Hindi ito tanong. Sa tingin ko, maikling katahimikan. Tatay, pinuntahan ko siya ngayong umaga. Hindi sumagot si Roberto. Naghintay. Nakatira siya sa isang inuupahang kuwarto sa hilagang bahagi. Walang kama, walang totoong muebles, mga damit na nakasabit sa mga pako sa dingding. Nagsalita si Victoria ng may tumpak na paraan ng isang taong nagpasya na magsabi ng katotohanan ng walang palamuti, ngunit ng walang kalupitan. Gumugol siya ng isang taon na nagtatrabaho ng 3 trabaho ng sabay-sabay. Night shift sa bodega, delivery gamit ang bisikleta, paglilinis ng mga opisina. Natulog siya sa kanyang kotse sa unang 2 buwan upang hindi mawalan ng oras sa paglilipat. Bawat pangungusap ay bumagsak sa opisina tulad ng pisikal na bagay. Ang mga transfer ay mula sa perang iyon, mula sa kinita niya sa mga trabahong iyon. Ipinapadala niya ito buwan-buwan na may iba't ibang konsepto upang hindi makabuo ng nakikilalang pattern, upang hindi mo malaman na siya iyon. Nanatiling tahimik si Roberto. Bakit hindi mo malalaman na siya iyon? Tanong niya. Ang boses ay lumabas ng mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Dahil alam mo na kung alam mo, tatanggihan mo. Minimal na paghinto si Victoria. Mga salita niya, tatay, hindi akin. Dahan-dahang lumakad si Roberto patungo sa sofa ng kulay kape na balat, ang parehong lugar kung saan siya minsan natutulog kapag nananaig ang trabaho sa kanya. Ang parehong lugar kung saan natagpuan siya ni Andres na natutulog 14 na buwan na ang nakakaraan na may mga dokumento sa paligid. Umupo siya. Kailan niya natagpuan ang mga dokumento? Tanong niya. 14 na buwan na ang nakakaraan, pumunta siya sa opisina upang humanap ng isang bagay at nakita niya ang mga ito sa desk. Nakita niya kung gaano kalaki ang utang ng kumpanya. Oo, hindi niya sinabi? Hindi. Tiningnan ni Roberto ang sofa. Tiningnan niya ang eksaktong lugar kung saan siya natulog ng gabing iyon. Ang lugar kung saan nakita siya ng kanyang 22 taong gulang na anak nang walang panangga, mahina, tahimik na natalo. At sa halip na sabihin ito, gamitin ito, gawin itong argumento para sa usapan na hindi kailanman mapapanalo ni Roberto, lumabas si Andres ng opisina na maingat na isinara ang pinto. Gaano katagal niyang inabandona ang universidad? Tanong niya. Iniatras ang matrikula 1 linggo matapos matagpuan ang mga dokumento. May average siya na 92%. Ipinikit ni Roberto ang kanyang mga mata, iminulat niya. 92%. Ang pinakamataas sa kanyang batch ngayong semestre. Walang sino man sa atin ang nakakaalam dahil hindi tayo kailanman nagtanong. Bumangon si Roberto, nagpunta sa bintana muli. Kailangan niyang hindi manatiling tahimik at hindi rin siya makagalaw talaga. Kagabi, sinabi ko sa kanya na wala siya. Ang boses ay iba na ngayon. Hindi. Ang kontroladong tono ng isang taong alam ang kanyang ginagawa. Isang bagay na mas walang pangalan, na wala. Oo. Sinabi ko sa kanya na siya ang kahihiyan ng pamilyang ito. Oo, tatay. Sa harap ng buong pamilya. Oo. Lumingon si Roberto mula sa bintana. Tiningnan niya ang kanyang anak ng direkta sa unang pagkakataon mula nang pumasok ito. Paano niya natanggap iyan? Matatag na sinalubong ni Victoria ang tingin na nakayuko ang ulo. Nang walang sinasagot, sinabi niya, "Sige, tatay," at umalis. "Sige." Inulit ni Roberto ang 2 salita ng dahan-dahan. Hindi nang may paghamak sa pagkakataong ito, kundi may ibang bagay, may bigat ng isang nagsisimulang maunawaan na ang 2 salitang iyon
ay ang pinakamahirap na sinabi ng kanyang anak sa loob ng mahabang panahon. Tatay, sabi ni Victoria, kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili anumang oras ng gabing iyon o anumang gabi ng nakaraang taon. Isang pangungusap lang at magbabago ang buong usapan. Bakit hindi niya ginawa? Dahil ang protektahan ka ay mas mahalaga para sa kanya kaysa protektahan ang kanyang sarili. Hindi sumagot si Roberto dito dahil walang sagot na katumbas nito. Binuksan ni Victoria ang folder na dala niya. Ito ang dokumentasyon na ipapakita ni Attorney Garcia sa kawanihan ng pagsisiyasat. Dala na di sa buwan ng kumpletong record. Mga payslip mula sa 3 trabaho, kasaysayan ng transfer. Lahat ay nakaayos buwan-buwan. Inilagay niya ang folder sa desk, sa tabi ng mga hiwalay na papel na natagpuan ni Roberto. Sa pamamagitan nito, isasara ang investigasyon. Malinis na ang kumpanya. Kailan? Bukas ng pinakamaaga. Sabi ni Attorney Garcia na ito ay hindi matatawaran na dokumentasyon. Tumango si Roberto. Tiningnan ang folder ng hindi hinahawakan. Nasaan si Andres ngayon? Nasa shift sa bodega. Lalabas ng alas 7 ng umaga. Tiningnan ni Roberto ang orasan. Alas 4 na ng hapon, 15 oras. Alam ba niya na pinuntahan kita? Hindi. Sinabi ko lang sa kanya na alagaan si nanay habang nalulutas ang legal na sitwasyon. Muling tumango si Roberto. Tumingin sa hardin ng isang beses pa. Victoria, oo, kumusta siya? Nagtagal ng sandali si Victoria bago sumagot. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil gusto niyang sumagot ng tumpak. Ayos lang siya, pagod ngunit ayos lang. Paghinto, mas malinaw ang pananaw niya sa mga bagay kaysa sa sinuman sa atin. Tahimik na tinanggap ni Roberto iyon. Alam mo ba kung ano ang unang tanong niya sa akin nang puntahan ko siya ngayong umaga? Naghintay si Victoria sandali. Tinanong niya kung kumusta sina nanay at tatay. Hindi sumagot si Roberto. Kinuha ni Victoria ang folder, nagtungo sa pinto, huminto na may kamay sa frame. May sinabi pa si Attorney Garcia na nang ibigay ni Andres ang dokumentasyon, tinanong niya kung maayos ang lahat. At nang kumpirmahin ni Attorney Garcia na oo, sinabi lang ni Andres ang isang bagay. Tiningnan ni Victoria ang kanyang ama. Sinabi niya, sige, iyon ang mahalaga. Lumabas siya na maingat na isinara ang pinto. Nanatili si Roberto nang mag-isa sa opisina na may 2 folder sa desk. Ang personal na folder na may mga hiwalay na papel na iniwan ni Andres sakali. Ang kay Attorney Garcia na may 12 buwan ng sakripisyo na dokumentado nang may katumpakan ng 92% average at may imahe ng anak na natutulog sa kutson sa sahig ng kwarto na walang bintana na inilagay niya ang kanyang sarili sa lugar na iyon upang manatiling nakatayo ang apelyidong Reyes. Umupo siya sa sofa ng balat ng isang beses pa. Inisip niya ang lahat ng kanyang sinabi sa hagdanan 2 gabi na ang nakakaraan. Ang eksaktong mga salita, hindi ang pinalambot na bersyon na madalas buuin ng isip pagkatapos. Ang mga salita tulad ng sinabi niya, ikaw ang kahihiyan ng pamilyang ito. Wala ka, wala ka. Anong uri ka ng lalaki? Bawat pangungusap ay idinirekta sa isang taong sa sandaling iyon ay nakatayo sa kanyang sariling bahay pagkatapos ng night shift na may mantsa ng langis sa t-shirt na sinubukan niyang takpan na may kalyo sa mga kamay na nakita ni Roberto at hindi niya pinroseso na may mga mata ng isang taong ilang buwan nang hindi sapat ang tulog at pinili niyang bigyang kahulugan ang lahat ng iyon bilang ebidensya ng kabiguan. Dahil hindi siya nagtanong ni minsan sa loob ng 12 buwan. Nagtanong ng totoo, nagtanong, nag-akusa. Humingi ng paliwanag sa tono na nagsara sa lahat ng posibilidad na matanggap ang mga ito. Itinayo ni Roberto ang buong kumpanya na alam na ang mga tao ay tumutugon sa kung paano sila tinatanong. Na kung magtanong ka ng may hinala ay makakatanggap ka ng pagtatanggol. Na kung magtanong ka ng may tunay na kuryosidad ay makakatanggap ka ng katotohanan. Kay Andres ay laging nagtanong siya ng may hinala at ang katotohanan na hindi niya natanggap ay iniligtas ng kanyang anak ang lahat. Bumangon siya, nagpunta sa desk, kinuha ang telepono, tinawagan ang numero ni Victoria. Anong oras mo sinabi na lalabas siya sa bodega? Alas 7 ng umaga. Tatay, ano ang alas 7 ay nandoon ako. Ibinaba niya ang telepono. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng opisina. Ito ang unang malinaw na desisyon na ginawa niya sa loob ng 16 na oras. Hindi perpekto, hindi sapat upang bawiin ang kanyang ginawa, ngunit iyon lamang ang magagawa niya ngayong gabi. Maghintay at bukas ng alas 7 ay naroroon kung saan naroroon ang kanyang anak, hindi na may handang talumpati. Alam ni Roberto na ang mga handang talumpati ay para sa mga negosasyon,
hindi para dito. Para dito ay walang posibleng paghahanda, presensya lamang. At sa pagkakataong ito, hindi maaaring mahuli ang presensya. At sa pagkakataong ito, si Roberto Reyes, na hindi umiiyak, na hindi umabot sa mga limitasyong iyon, na nagtayo ng buong kumpanya sa hindi pagpapakita ng kahinaan, ay pinayagan ang isang bagay sa kanya na umabot sa limitasyon. Hindi na may mga saksi, hindi na may drama, tanging sa opisina na sarado ang pinto, na may mga papel ng kanyang anak sa desk, naunawaan ni Roberto Reyes ang buong dimensyon ng nangyari, at ang kanyang nauunawaan ay sumira sa kanya sa paraan na walang krisis sa negosyo ang kailanman nagawa. Dahil ang mga krisis sa negosyo ay nalulutas sa pamamagitan ng mga desisyon, pera, oras. Ngunit ang ilang mga salita na sinabi sa ilang mga anak sa ilang mga sandali ay walang ganoong malinis na solusyon. At sinabi niya ang pinakamasamang posibleng salita sa anak na pinakawalan sila. At bukas ng alas, 7 ng umaga, ay tatayo siya sa harap ng anak na iyon sa unang pagkakataon bilang isang taong alam na may utang, hindi bilang si Roberto Reyes, tagapagtatag ng kumpanya. Hindi bilang ama na may autoridad at apelyido at 30 taon ng tamang desisyon, bilang isang ama lamang na nagkamali sa paraan na tunay na mahalaga. Ang bodega ng distribusyon ng Loggi Norte ay nagbubukas ng alas, 3:13 ng umaga. Dumating si Roberto ng alas, 6:45. Nagpark siya sa parking area ng mga bisita sa harap ng kulay abong metal na gusali na hindi niya kailanman nakita. Lumabas siya ng kotse, binoto ng jacket dahil sa lamig ng madaling araw. Lamig na dinanas ni Andres bawat gabi sa loob ng 1 taon nang walang nakakaalam at hinanap ang pangunahing entrada. Pinigilan siya ng isang security guard. Sino ang hinahanap ninyo? Isang empleyado, si Andres Reyes. Tiningnan siya ng guwardiya. Traje, kotse, hindi iyon profile ng karaniwang bisita sa oras na iyon. Relasyon sa empleyado. Nagtagal ng 1 segundo si Roberto bago sumagot. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil ang sagot na sinabi ng malakas sa harap ng bodega kung saan ang kanyang anak ay nagtatrabaho sa loob ng 1 taon sa gabi ay mas mabigat kaysa sa anumang iba pang konteksto. Ako ang kanyang ama, tumango ang guwardiya. Ang night shift ay nagtatapos ng alas, 7. Maari kayong maghintay dito. Nanatili si Roberto na nakatayo sa tabi ng entrada. Alas, 4:45 na noon, 15 minuto. Ginugol niya ang mga iyon na nakatayo, hindi sinuri ang telepono, hindi tumawag kanino man. Naroroon lamang siya sa lamig ng umaga na nagsisimula ng bumalik sa liwanag, nakatingin sa pinto kung saan alam niyang lalabas ang kanyang anak. Alas, 7 eksakto. Bumukas ang malalaking pinto ng loading area at nagsimulang lumabas ang mga manggagawa sa maliliit na grupo. Ang ilan ay nag-uusap, ang iba ay tahimik ng isang taong maraming oras nang nakatayo at gusto lamang umuwi. Lumabas si Andres sa pangalawang grupo. May suot siyang t-shirt ng bodega, madilim na pantalon, backpack sa isang balikat. Naglakad siya na bahagyang nakayuko ang ulo. Ang espesipikong lakad ng pagod na hindi na sinusubukang itago ng katawan kapag natapos ang shift at alam nitong maaari nang magpakawala ng kaunti. Hindi niya agad nakita si Roberto. Nakita ni Roberto siya at sa loob ng 3 segundo na lumipas bago siya matagpuan ni Andres ng tingin, nakita ni Roberto ang kanyang anak ng buo. Ang pinili niya na binuo sa kanyang ulo sa loob ng 1 taon ng mga tanong na walang sagot at mga akusasyon na naipon, kundi ang nasa harapan niya, 21 taong gulang, structural exhaustion sa mukha at katawan, damit pang trabaho, mga kamay na may dalang kwento na. Matagal nang hindi nabasa ni Roberto. Nakita siya ni Andres, huminto. Hindi eksaktong sorpresa ang bumalot sa kanyang mukha. Ito ay isang bagay na mas malapit sa isang kalmadong pagkilala, na parang ang isang bahagi niya ay kinakalkula na darating ang sandaling ito at nagpa siya ng maaga kung paano ito tatanggapin. Ang dalawang lalaki ay nagkatinginan sa loob ng ilang segundo nang hindi gumagalaw. Si Roberto ang unang lumakad. Hindi siya mabilis na lumakad. Lumakad siya tulad ng isang taong alam na ang distansya sa pagitan nila ay hindi nilalakbay ng mabilis, kundi nang may pag-iingat na ang bawat hakbang ay kailangang sinasadya dahil pumapasok siya sa teritoryo kung saan wala siyang karapatang lumitaw nang hindi kinikilala. Una siyang huminto 2 metro mula kay Andres at si Roberto Reyes na namahala ng kumpanya sa loob ng 30 taon na nakipagnegosasyon ng mga kontrata sa mga taong gustong sirain siya, na nakaligtas sa mga krisis na sumira sa ibang mga tao, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi. Dahil wala siyang mga salita,
kundi dahil walang salita ang sapat para sa kanyang sasabihin. Naghintay si Andres ng walang pagmamadali, ng walang pagtulong. Alam ko ang ginawa mo, sabi ni Roberto sa huli. Ang boses ay lumabas ng iba sa inaasahan niya, mas mahina, nang walang bigat ng autoridad na laging mayroon ang boses ni Roberto Reyes. Lahat mula sa simula. Bahagyang tumango si Andres. Kinausap ka ni Attorney Garcia, kinausap ako ni Attorney Garcia. At si Victoria, at ang mga dokumento na iniwan mo sa personal kong file. Isang sandali ng isang bagay sa mukha ni Andres. Hindi pagkakasala, hindi kasiyahan, pagkilala lamang na ang plano ay nagtrabaho ayon sa disenyo. Sarado na ang investigasyon. Isinara iyan ni Attorney Garcia kahapon ng hapon. Malinis na ang kumpanya. Sige. Ang isang salitang iyon. Sige. Ang parehong ekonomiya ng mga salita na laging ginagamit ni Andres na binigyang kahulugan ni Roberto bilang kawalang bahala sa loob ng isang buong taon at ngayon ay naiintindihan niya na ibang bagay ito. Ito ay katumpakan. Sinabi ni Andres ang eksakto kung ano ang gusto niyang sabihin at wala nang iba pa. Tiningnan ni Roberto ang kanyang anak, ang mga kamay, ang mga mata, ang pagod sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ilang oras ka nang gising? Inisip ni Andres sandali. 22. May delivery ako ng 2:00. Kansilahin mo iyan. Hindi ko maaaring kansilahin ng walang abiso. Kakansilahin ko iyan. Ibigay mo sa akin ang numero at kakansilahin ko iyan. Tiningnan siya ni Andres sa loob ng sandali na may pagsusuri. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono. Ipinakita ang screen na may impormasyon ng shift nang walang sinasabi. Kinuha ni Roberto ang impormasyon. Inilagay sa bulsa. Pagkatapos, hindi ngayon. Andres, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay at kailangan kong sabihin ito ng maayos. At hindi ako isang lalaking mahusay sa paggawa nito karaniwan. Huminto siya, huminga. Ang ginawa mo para sa kumpanya, para sa akin. Ang isang taon na ginugol mo sa pagtatrabaho ng ganoon, mag-isa, nang walang sinasabi kaninuman, huminto siya. Wala akong sapat na salita. Nakinig si Andres nang hindi gumagalaw. At ang sinabi ko sa iyo nung isang araw sa hagdanan sa harap ng iyong nanay at ate Tori, sinalubong ni Roberto ang tingin ng kanyang anak, kahit mahirap gawin. Bawat salita na sinabi ko ay mali. Hindi lang dahil hindi ko alam ang totoo, kundi dahil kahit wala akong alam, hindi iyon ang paraan ng pakikipag-usap sa anak. Katahimikan. Nagkamali ako. Hindi sinabi ni Andres na hindi mahalaga. Inaasahan iyon ni Roberto. Ang madaling aliw, ang automatikong kapatawaran, ang wala lang na magpapasimple sa sandali at magpapawala ng bigat sa kailangan magkaroon ng bigat. Hindi ito dumating. Tiningnan ni Andres ang kanyang ama sa loob ng mahabang panahon na may mga mata na nagdadala ng 22 oras na walang tulog at 2 buwan ng pagdadala ng isang bagay na dapat ay may kasama. Oo, nagkamali ka, sabi niya sa huli. Kalmado ang boses, walang galit, walang dramatismo, at nangyari iyan. At masakit. Mas masakit kaysa sa iniisip mo dahil hindi lang iyon ng gabing iyon, kundi sa bawat usapan sa loob ng isang taon kung saan nagtanong ako ng may tono na walang nagbibigay ng espasyo para sa tunay na sagot. Tinanggap ni Roberto iyon ng walang pagtatanggol, ngunit tatay ko pa rin siya. Andres made a minimal pause and, hindi ko ginawa ang ginawa ko para may utang ka sa akin. Ginawa ko iyan dahil iyon ang tama at dahil mahal kita. Bagamat minsan mas mahirap iyon sa magkabilang panig kaysa sa dapat. Hindi agad sumagot si Roberto dahil binigyan siya ni Andres ng isang bagay na hindi gaanong ibinigay ni Roberto sa kanyang buhay, katotohanan. Nang walang palamuti o kalupitan. Isang sugat na gumagaling, na tinatrato ang tagatanggap bilang isang matanda na kayang tanggapin ang buong realidad. May magagawa ba ako? Tanong ni Roberto. Kahit ano, mayroong isang bagay. Sabihin mo, gusto kong bumalik sa universidad. Tumango si Roberto. Tapos na iyan, hindi ko kailangan na bayaran mo. Babayaran ko iyan. Sinabi niya ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi bilang transaksyon, hindi upang bayaran ang utang, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Tiningnan siya ni Andres. Sinusuri kung si Roberto ay nakikipagnegosasyon o si Roberto ay nagiging tapat na pagdesisyonan niya na ang huli. Sige, inabot ni Roberto ang kanyang kamay, hindi yakap. Alam niya na ang yakap ay hindi pa nararapat, na may distansya pa rin sa pagitan nila, na malalakbay sa paglipas ng panahon, hindi sa mga kilos ng isang sandali. Ngunit ang nakalahad na kamay ay totoo. Ito ay simula. Kinuha ito ni Andres. Hindi ito mahigpit na pagkakamay ng kumpanya.
Hindi ito ang mahigpit na pagkakamay ng dominasyon na ginagamit ni Roberto sa mga negosasyon upang itatag ang hierarkiya mula sa unang pakikipag-ugnayan. Ito ay isang kakaibang pagkakamay ng dalawang tao na kinikilala ang bawat isa bilang pantay sa isang fundamental na bagay. Naramdaman ni Roberto ang mga kamay ng kanyang anak, ang mga kalyo, ang ibang tibay ng mga kamay na nagtrabaho sa paraan na hindi kailanman nagtrabaho ang kanyang sarili. At inisip niya ang kanyang sariling mga kamay, malambot mula sa 30 taon ng trabaho sa desk at boardroom, at naunawaan niya sa maikling kontak na iyon ang isang bagay tungkol sa distansya na siya mismo ang lumikha sa pagitan nila nang hindi niya nalalaman. Hinawakan nila ang mga kamay sandali pagkatapos ay binitawan. "Matulog ka," sabi ni Roberto. "Oo, tatawagan ko ang delivery service." Tumango si Andres, lumingon upang umalis, huminto. "Tatay." "Oo. Ang mga dokumento na iniwan ko sa file mo, maikling paghinto. Iniwan ko iyan 4 na buwan na ang nakakaraan nang nakita ko na stable na ang kumpanya at inisip ko na marahil oras na para malaman mo. Ngunit hindi ko alam kung paano gawin na makita mo ang mga iyon, nang hindi mukhang naghahanap ako ng pagkilala." Pinroseso ni Roberto iyon. Iniwan ng kanyang anak ang mga dokumento, 4 na buwan na ang nakakaraan, at sa loob ng 4 na buwan ay naghintay si Roberto na makita ang mga iyon. Naghihintay siya na ang ama ang unang kumilos at hindi sinuri ni Roberto ang folder na iyon sa loob ng 4 na buwan pa na maaaring maging iba. "Bakit hindi mo gusto na mukhang naghahanap ka ng pagkilala?" Tiningnan siya ni Andres sandali. "Dahil hindi ko hinahanap. Ginawa ko iyan dahil iyon ang tama, hindi para pasalamatan ako." Paghinto. "Ngunit sa palagay ko, isang maliit na bahagi ng akin ay gusto mong malaman mo. Hindi para pasalamatan ako, kundi para lang malaman mo." Tumango si Roberto. "Alam ko na." Umalis si Andres. Nanatili si Roberto na nakatayo sa parking lot ng bodega. Nakikita ang kanyang anak na naglalakad patungo sa hintuan ng bus na may sira-sirang backpack sa balikat. Parehong lakad, parehong postura ng pagod na bumibitaw kapag natapos ang shift. Ngunit mayroong ibang bagay na ngayon. Hindi kay Andres, kundi kay Roberto ay mayroong isang bagay na naayos, hindi nalutas. Kakailanganin iyon ng oras, mga pag-uusap, mga kilos na naipon, nang may pasensya na alam ni Roberto na kailangan niyang matutunang taglayin. Hindi pa lubos na napatawad dahil ang tunay na kapatawaran ay hindi deklarasyon ng isang sandali, kundi proseso ng ilang buwan. Nagsimula, kinuha ang telepono, tinawagan ang numero ng delivery service, ipinaliwanag ang sitwasyon, kinansela ang shift na may singil sa kanyang credit card dahil ang pagkansela na may wala pang 2 oras ay may penalidad at hindi hahayaan ni Roberto na ang penalidad na iyon ay mapunta kay Andres. Pagkatapos ay tinawagan niya ang numero ng universidad. Inalam ang proseso ng pagbalik ng estudyanteng umalis na may magandang average, 92%. Sinabi sa kanya na sa ganoong average ang proseso ay mabilis. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan ang kalye kung saan nawala na si Andres sa kanto. 30 taon ng kumpanya, mga desisyon na nagtayo at nawala at muling nagtayo ng kayamanan, mga taong kinontrata at tinanggal at promoted, mga sandali kung saan ang apelyidong Reyes ay nagbigay ng bigat sa mabuti at mahirap na paraan, at walang sandali sa loob ng 30 taon ang nangailangan kay Roberto ng kung ano ang nangyari. Nangailangan ngayong umaga, tumayo sa harap ng anak na walang baluti, walang autoridad ng ama o kumpanya o apelyido, bilang isang lalaki lamang na nagkamali at kailangan niyang sabihin ito ng harapan. Mas mahirap iyon kaysa sa anumang negosasyon na kanyang naranasan at mas mahalaga. Bumalik siya sa kotse, umandar. Bago lumabas ng parking lot, muling tiningnan niya ang entrada ng bodega kung saan lumabas si Andres kaninang umaga, kung saan lumabas siya bawat umaga sa loob ng 12 buwan, pagod, at walang sinasabi kanino man. Inisip niya ang isang bagay na sinabi ni Andres. "Hindi ko iyan ginawa para pasalamatan ako." Itinayo ni Roberto ang buong kumpanya batay sa kabaligtaran na prinsipyo, sa ideya na bawat pagsisikap ay may inaasahang gantimpala, na bawat sakripisyo ay may nakatakdang presyo, na walang ginagawa ng libre, at sino mang nagsasabihan na ginagawa niya ng libre ay nagsisinungaling o inosente. Ang kanyang anak ay gumugol ng 12 buwan sa tahimik na pagbuwag sa prinsipyong iyon. Ginawa niya ito ng walang inaasahang pagkilala dahil hindi niya kinakalkula ang pagkilala bilang bahagi ng resulta. Ang resulta ay ang mabuhay ang kumpanya. Ang resulta ay ang patuloy na maging si Roberto Reyes. Nang hindi niya nalalaman na ang kanyang anak ang sumusuporta sa kanya. Dahan-dahang umandar si Roberto.
lumabas ng parking lot. Sa traffic light ay huminto siya at tiningnan ang mga kamay sa manibela, ang parehong malambot na kamay mula sa 30 taon ng trabaho na napansin niya sa tabi ng mga kay Andres. Hindi kasalanan ang magkaroon ng ganoong mga kamay. Hindi kahihiyan ang magtayo ng buhay na hindi nangangailangan ng pisikal na trabaho, ngunit isang pagkawala ang makita ang mga kamay na iyon sa kanyang anak nang hindi niya nakita. Ang nakita niya bilang ebidensya ng kabiguan sa halip na kung ano ang mga ito. Ebidensya ng isang taong gumagawa ng kailangang gawin nang walang pakialam kung ano ang magiging kalalabasan. Nagbago ang traffic light. Nagpatuloy si Roberto. Umandar si Roberto Reyes at sa pagbalik sa bahay, kung saan naghihintay si Sofia na may mga tanong na nararapat sa kumpletong sagot, nagsimula siyang mag-isip kung paano muling itatayo ang isang bagay na hindi niya kailanman na itayo ng maayos mula sa simula. Hindi ang kumpanya, maayos na iyon, kundi ang relasyon sa anak na nagligtas sa kumpanya nang walang hinihingi at nararapat sa isang ama na marunong tumanggap. Iyon ang kailangang itatayo ni Roberto ngayon. Nang walang manual, nang walang malinaw na metriko ng tagumpay, nang walang katiyakan sa resulta, tanging sa isang bagay lamang na ipinakita ni Andres sa kanya na tunay na mahalaga kapag tunay na nagiging mahirap ang mga bagay. Presensya, pagtitiyaga at pagmamahal na kumikilos ng tahimik kapag walang nakatingin. 6 na buwan pagkatapos, bumalik si Andres Reyes sa universidad. Parehong kurso, parehong average na ipinagpatuloy na parang walang humpay. Napansin ng kanyang mga propesor sa kanya ang isang bagay na hindi nila matukoy ng eksakto. Pagkabusog, kakaiba sa edad, konsentrasyon na walang pagmamadali upang magpakita ng anuman, paraan ng paglutas ng problema na nagmula sa isang nakakita ng tunay na kahihinatnan ng mga desisyon. Walang sinuman sa silid-aralan ang nakakaalam ng kanyang ginawa noong nakaraang taon. Hindi ito ikinuwento ni Andres, hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil hindi ito kwento na kailangang ikuwento ng malakas upang maging totoo. Nandoon na iyon. Lumitaw si Roberto sa unang hapunan ng pamilya pagkatapos ng pagbalik sa universidad. Hindi na may talumpati, hindi na may anunsyo, nandoon lang siya. Nagtatanong tungkol sa mga asignatura, nakikinig sa mga sagot, nagtatanong ng follow-up na nagpapakita na nakinig siya sa una. Maliit lang iyon, ngunit iba ito sa dati. At ang iba minsan ay sapat na upang magsimula. Napansin ni Sofia ang pagbabago nang hindi nagtatanong kung ano ang sanhi nito. Minsan alam ng mga ina na may mga bagay na hindi dapat masira sa pagbanggit at hinahayaan nilang lumago ng tahimik. Ngunit isang gabi, nang nakatulog na si Roberto at nanatili siya sa kusina na may tasa ng tsaa, nagpadala siya ng mensahe kay Andres. 2 linya lang. Nagtatanong ang tatay mo tungkol sa iyo kaninang umaga nang walang nag-uudyok. Nagtanong lang. Binasa ni Andres ang mensahe sa kwarto na may kama at binasa ang 2 linya ng 3 beses. Pagkatapos ay sumagot. Alam ko, nanay. Salamat sa pagsasabi. At ang 2 taong pinakanahirapan ng tahimik sa loob ng taong iyon, bawat isa sa kanyang sariling paraan ay nakatulog ng gabing iyon na may mas magaan na pakiramdam. Dumaan si Victoria sa inuupahang kwarto ni Andres 1 linggo nang walang agenda para lang makasama. Nagdala siya ng kape. Nagtagal sila ng 2 oras na nag-uusap ng mga bagay na walang kinalaman sa kumpanya o krisis o mga sakripisyo. Mga kapatid lang na muling nagkakilala mula sa pinakatapat na lugar. At si Andres, na natutunan ng mamuhay sa inuupahang kwarto na walang bintana na may kutson sa sahig, na natulog sa kotse. At nagkarga ng mga kahon sa malamig na madaling araw at nagpadala ng pera ng tahimik habang ang kanyang pamilya ay bumubuo ng imahe ng kanyang kabiguan, ay natagpuan ang kanyang sarili na gumagawa ng isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng mahabang panahon, magpahinga, hindi pisikal. Natutunan na niya itong hawakan sa tiyak na pasanin na umiiral lamang kapag ikaw ay nagdadala ng isang bagay ng mag-isa na dapat ay may kasama, kapag alam mo ang isang bagay na walang alam ang iba, at kapag ang katahimikan na iyong pinili, bagamat tama, ay mabigat. Hindi na lamang sa kanya ang bigat na iyon, at sa hapon ng linggo na may kape at kapatid, na sa wakas ay tinitingnan siya ng walang lente ng kung ano ang dapat, naunawaan ni Andres Reyes ang isang bagay na alam niya sa isip, ngunit ngayon ay iba ang nararamdaman. At may mga pagmamahal na hindi alam kung paano ipahayag kundi sa tahimik na sakripisyo, na may mga pamilyang nangangailangan ng krisis upang matuto na makita ang bawat isa ng totoo. At minsan, ang mga taong pinakamamahal natin
ay ang mga pinakamatagal nating makilala. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil ang pagmamahal na walang komunikasyon ay arkitektura na walang pinto, matatag, ngunit sarado. Nang hapong iyon sa inuupahang kwarto na mayroon ng kama at mesa at isang bagay na parang tahanan, itinago ni Andres sa ligtas na lugar ang kanyang dinala ng mag-isa sa loob ng 1 taon. Hindi niya ito itinapon, hindi niya ito itinanggi. Isinama niya ito bilang bahagi ng kwento na humubog sa kanya, na nagturo sa kanya ng mga bagay tungkol sa kanyang sarili na walang silid-aralan ang makapagtuturo sa kanya, na kaya niyang gawin ang higit pa sa inaasahan ng sinuman, na ang pagmamahal kapag totoo ay hindi nangangailangan ng pagkilala upang kumilos at minsan ang taong tumatawag sa iyo ng kahihiyan ay ang may pinakamaraming trabaho na gagawin, hindi sa iyo, kundi sa kanyang sarili. Hindi kailanman hiniling ni Andres na makita siya. Ginawa lang niya ang kailangang gawin ng tahimik, mag-isa, nang walang inaasahan, dahil may mga pagmamahal na hindi alam kung paano ipahayag kundi sa tahimik na sakripisyo. May kakilala ka bang ganoon sa buhay mo? Isang taong nagbibigay ng walang hinihingi, na nagdadala ng mag-isa ng dapat ay may kasama, na marahil ay naghihintay lang din na makita mo siya. Ikwento sa comments. At kung ang kwentong ito ay gumalaw ng isang bagay sa loob mo, mag-subscribe dahil patuloy kaming magkukuwento ng mga taong nagmamahal ng tahimik kapag walang nakatingin. Magkita tayo sa lalong madaling panahon.